Kabanata 261. Ipikit ang iyong mga mata at tumanggi na tumingin pa. Tahimik na lumingon ang lalaki. Hindi mapigilan ni Sofia na magulat nang marinig niya ang mga huling salita ni Xiao, ngunit hindi niya inaasahan na ang babaeng ito ay magiging mas malupit kaysa sa kanya, at nararapat siyang maging punong ina ng bahay sa loob ng maraming taon. Marahan siyang bumantong hininga, tinatakpan pa rin ang mga kamay sa mukha. Tita, huwag kang masyadong magalit. Para din sa bata si Kuya Chen. Hindi ko siya gaanong-gaanong mahalaga. Tahimik lang ang ina ni Xiao, ngunit tumama sa kanya ang matalim niyang mata at hindi niya mapigil ang pigilan ang kanyang bibig. Halos makita niya siya ng lubusan, at nginisyan, ikaw ay isang master na maaaring magpanggap. Sayang hindi ka masyadong matalino. Hindi ka talaga kalaban ni Miriam. Panipi. Malupit na lumubog ang puso ni Sofia. Namumutla ang kanyang mukha, at kinurot niya ang kanyang bibig, nakangiting pangit. Ikaw, bakit mo nasabi iyon? Tinipon ng ina ni Xiao ang cardigan, na halos walang halatang mga kunot sa kanyang maalagaang mukha, sumando sa sofa. Nagawang palakihin ang isang bata tulad ni Brian sa isang kamay, hindi siya magiging kasing simple ng ibabaw, hindi mapigilan ni Sofia ang kagat ng labi. Napagtanto kung gaano katanga ang sabihin ang kalahati at kalahati sa harapan niya. Dapat ay sinabi ko sa iyo na ayaw pumasok ni Miriam sa aking pintuan, ngunit hindi siya mabubuhay nang wala ang mga bata sa kanyang tiyan, nanlamig ang tinig, sinusubukan mo bang pumatay sa dalawang bata ngayon? Binuka ni Sofia ang kanyang bibig, ngunit hindi ito panang-ahas na tanggihan ito. Sinara ng ina ni Xiao ang kanyang aura at maingat na hawak ang baso ng tubig. Okay, alam kong nababalisa ka rin, at nagmamalasakit pa rin kay Brian sa iyong puso, huminga siya ng maluwag, nag-isip. Tinaas ni Sofia ang kanyang mga mata upang tumingin sa kanya. Hindi mo nakita kung gaano ang pagiging masungit ni Miriam sa oras na iyon, kaya sinabi ko lamang ng ilang mga salita at sinampal ako nang ako ay dumating. Hindi ako hinawakan ng aking mga magulang, muli siyang umiyak. Hindi mapigilan ni Nanay Xiao ang pakiramdam na naiirita nang makita siyang ganito. Naisip niya na maaari siyang maging mas matalino, kaya't ilalabas niya si Miriam sa puso ng kanyang anak, kahit na pumasok siya sa bahay ni Xiao. Ngunit hindi ko inaasahan na ito ay walang silbi maliban sa magdagdag ng kaguluhan. O sige, anong itsura ng umiyak? Sumama ka sa city to kasama ako bukas upang makita si Miriam. Panipi. Hindi mapigilan ni Sofia na huminto. Nang makita na si Ina Xiao ay tila hindi gaanong nagsasalita, hindi niya maiwasang makaramdam ng kasiyahan. Tingnan mo siya. Sumulyap sa kanya si Nanay Xiao, agad niyang nakita sa kanyang isipan, at nginisyan, Maijing buntis ako sa aking pamilya Xiao. Ang ilang mga bagay ay dapat na masabi ng malinaw. Si Miriam ay hindi natulog ng halos buong gabi, at ang bata ay patuloy na naghuhulog sa kanyang tiyan, na parang nararamdaman ang pagkabalisa ng ina. Nang magising siya ng maaga sa umaga, hindi mapigilan ni Nanay Lu na mag-alala nang makita niya ang kanyang matamlay at itim na mga mata. Nag-away na naman kayo ni Brian. Nang makita ang pagmumukha ng kanyang ina sa kanyang mukha, si Miriam ay nakadama ng pagkabalisa at hindi na siya makayanan na mag-istorbo sa kanya, kaya't sinabi niya, hindi. Ang bata ay masyadong hindi matapat kagabi at hindi ako hinayaang makatulog ng maayos. Tumingin si Padre Lu mula sa pahayagan at tinanong, gaano katagal ka pa hindi nag-check ng kapanganakan? Matapos kong sabihin iyon, naalala ko na 1 linggo na ang lumipas mula sa itinakdang oras. Kung gayon magmadali ka ngayon at tawagan mamaya si Brian at hayaan mong samahan ka niya. Hindi na ito inisip ni Nanay Lu. Ang mukha ni Miriam ay walang ekspresyon, may mahinang ekspresyon, hindi. Ang kanyang kumpanya ay abalang-abala kamakailan, kaya ko lang mag-isa. Ang tono ni Nanay Lu ay hindi masyadong maganda ng sabay-sabay, kahit gaano ka kabisi, maaari mo pa ring ekstrang sa oras na ito. Ang kanyang sariling anak ba ay hindi sulit sa kanyang trabaho? Panipi. Pinapagalaw ang sinigang sa harap ko, naramdaman kong mapurol. May isang hininga ng hangin sa kanyang dibdib, na iniisip na ang mas mahalaga sa kanya ang bata, tumanggi siyang pumunta. Ngunit hindi mapigilan ng aking mata na sumakit. Anong ginagawa mo? Parusahan siya o parusahan ang bata?
Mahal ko siya, kaya hindi ko marab ang buhangin sa aking mga mata. Hindi niya mahal ang sarili niya, kaya't ang lahat ng kanyang ginagawa ay makatuwiran. Ibinaba niya ang kanyang ulo at ngumiti ng mapait, at hindi mapigil ang tanungin ang kanyang sarili, Miriam, napakatagal nito, kailan mo ito bibitawan? Nang makita na nasa masamang pakiramdam siya, hinawakan ng ama ni Xiao ang ina ni Xiao sa ilalim ng mesa at sinabi sa kanya na huwag nang magsalita. Nag-isip sandali si Nanay Xiao, bumangon at pumunta sa kusina para tawagan si Brian. Pagkatapos kumain, lalabas na si Miriam. Nang makita ng ina ni Xiao na hindi dumating si Brian, pinigilan siya nito. Tinawagan ko si Brian, hintayin mo siya, at malapit ka na dito. Tumigil si Miriam, nakakunot ang noo, sinabi mo sa kanya na hindi ito gagamitin, umalis na ako. Pagkatapos magsalita, kunin ang bag at bumaba. Walang imak na binuka ni Nanay Lo. Pagkalabas pa lang niya ng elevator, nakita ng mukha niya ang kotse ni Yanke na nakaparada sa labas kahapon. Biglang tumaas ang pinigilan na galit sa kanyang puso. Mabilis siyang lumabas, kumatok sa bintana ng driver, sumulyap, at naghandang magbulalas. Ngunit ang bintana ng kotse ay nadulas, at ito ay naging kalmadong mukha ng lalaki. Puno ng galit ang kanyang mukha at natigilan siya, medyo kakaiba. Nakita ng lalaki na siya ay sobrang tamad, ang kanyang magandang balat ay hindi sa lahat mantsa, at nagkaroon siya ng catamaran sa umaga, siya ay napakaganda. Hindi mapigil ang ngumiti. Tumawa si Miriam nang makita siya ng walang dahilan, at nagngisi ang kanyang ngipin, hindi na ito kailangan ni Yanke. Halika at bantayan mo ang iyong sarili. Mayroon ka talagang ekstrang oras. Umirap ang lalaki at tinaas ang kilay, sinabi ni nanay na pupunta ako sa check-up ngayon. Siyempre sasamahan kita. Hindi ka maalagan ni Yanke para sa akin. Hindi mapigil ang mapangutya, hindi kaya ni Yanke, at maaaring hindi mo magawa. Tumalikod at umalis pagkatapos magsalita. Binuksan ni Brian ang pinto ng kotse at pinigilan siya, hinaplos ang mga kilay, ano ka ba? Kung sa palagay mo ay hindi maganda ang aking kalagayan, sabihin mo lang, masiyahan kita. Panipi. Dahan-dahan na lumingon, sumulyap sa kanyang hinawakan na palso, at diretsyong tumingin sa kanya, sino ang tinatawagan mo kagabi? Hindi gumalaw ang manipis na labi ng lalaki, nagbago ang ekspresyon nito. Ngumiti si Miriam at mahinang sinabi, hindi ba dapat nandyan ang aking ina upang talakayin ang mga isyo ng mga bata? O sa palagay mo maaari kang magpasya at harapin ito ng pribado? Panipi. Hindi ako nagdesisyon. Tatalakayin ko sa iyo ang tungkol sa bata. Paliwanag ng lalaki. Hindi naintindihan ang sinabi niya kahapon. Hindi siya nagduda na may magagawa ang isang ina upang protektahan ang anak, at nais ipaliwanag, ngunit malinaw na hindi siya naniwala. Inalog ni Miriam ang kanyang pagkakabilanggo, kaya't nagtaas ang kilay niya sa oras. Okay, pag-usapan natin ito ngayon, pag-usapan natin, ano ang plano mong gawin sa kanila. Nakasimangot ang lalaki, mahigpit ang ekspresyon nito, at matiag ang tumingin sa kanya. Isang itim na Audi ang nagmaneho at huminto sa tabi nila. Ang ina ni Xiao ay bumaba sa sasakyan, isiwalat ang kanyang likas na ugali ng maharlika sa harap ng Miriam. Sinulyapan niya ng magaan ang kanilang dalawa, at huminto ng mahabang panahon sa kanyang ibabang bahagi ng tiyan. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Miriam, ngunit lumipat din siya ng bahagya, at pagkatapos ay nakita niya si Sofia na bumababa mula sa driver's seat. Ang mga print ng palad kahapon ay malinaw pa ring nakikita, at hindi maiwasang mapangutya. Malamig ang mga mata ng lalaki, sinulyapan niya si Sofia, saka humarap sa ina ni Xiao. Bakit hindi mo sinabi sa akin noong dumating ka sa City 2? Ngumuso si Nanay Xiao at sinabi kong papayagan mo akong lumapit. Pagkatapos ng isang sandali, huminga siya ng maluwag, wala na akong ibang gagawin, tingnan mo lang si Miriam. Kung sa bagay, mahirap mabuntis ng isang bata. Panipi. Lumapit si Sofia. Inikot ang braso ni Nanay Xiao, na may malapit na tingin, at ngumiti, Miriam, matagal na kitang iniisip ng auntie. Ang tagal mong hindi mo siya binisita. Maaari lamang tayong makapunta ng personal. Panipi. Hindi sumagot si Miriam, nakatingin lang sa mukha,
Binabalik-balikan ito ng maraming beses, hanggang sa magalit siya nang makita siya. Tia, hindi mo ba binabati kapag nandito siya? Ano ang titig mo sa akin? Panipi. Kabanata 262. Matalas ang boses, at biglang nasira ang itsura ng nagpanggap na ginang. Ang ina ni Xiao ay hindi nalumbay, at inirapan siya. Ngumiti si Miriam at hindi nag-apura na sinabi, si tita ay dumating dito, bakit ka pa rin sumusunod? Ang mukha na ito, ay talagang hindi angkop para sa paglabas. Maaari kang maging responsable sa pagkatakot sa isang bata. Panipi. Huminto si Sofia sa isang punto at itinuro ang kilay ni Miriam. Nanlalamig ang mga mata ni Nanay Xiao, at pinagsabihan niya ng malalim na tinig, Miriam, ano ang hitsura mo kapag nagsasalita ka ng ganito? Hindi kita natagpuan ganon kapangil at talas ng bibig dati, bakit? Nagbago ito nang hiwalayan mo si Brian. O mayroon ka bang mga anak ng mag-isa? Maaari ka bang magkaroon ng mga scruples? Panipi. Ang lalaki ay malamig na tumingin, inay, hindi niya sinasadya iyon, huwag mong sadyang intindihin ito. Sarkastikong ngumiti si Miriam. Mukhang ngayon ay partikular na naghahanap ako ng kawalan ng sakit para sa aking sarili. Sa kasong ito, hindi na kailangang manatiling umaatres. Hindi ka pa nakakausap ng mga tagalabas na tulad nito dati. Sa palagay mo hindi ba ako miyembro ng pamilya Xiao kapag ako ay diborsyado? Kailangan mong magalang. Panipi. Biglang naging pangit ang mukha ni Xiao mo. Tinawag siya ni Brian sa mahinang boses, na puno ng kahulugan. Hindi mapigil ang kumunot ang noo, napapaligiran ng tatlong tao, nalulumbay at hinihingal. Umatras siya, ayaw tingnan ang mga ito muli, at walang pakialam na sinabi, pupunta ako para sa isang pagsusuri. Kung walang mali sa'yo, aalis muna ako. Panipi. Kinamumuhian ni Sofia ang pangangati ng mga ugat ng kanyang ngipin, hindi ba siya isang bata lamang? Proudly like this. Mapait kong naisip, teka, hanggat ipinanganak ang bata, wala kang katayuan ng isang normal na babae. Huwag ka nang umalis ngayon, may sasabihin ako sa iyo. Sinabi ni Nanay Xiao, ibinaling ang kanyang ulo kay Brian, sige, at dadalhin ko siya sa ospital pagkatapos magsalita. Nanatili ang lalaki na walang galaw at sinabi na walang pag-aalinlangan, ito ang dapat kong gawin. Kung mayroon kang sasabihin, pupunta kami. Panipi. Pinipilitan ng kilay ni Nanay Xiao, ano? Ni hindi ka maniniwala sa akin ngayon. Maaari ko pa ba siyang saktan? Panipi. Naiirita si Miriam, nais lamang tapusin ang sitwasyong ito ng mabilis, at itinaas ng magaan ang kanyang ulo at sinabi sa lalaki. Lihim ng inisyon ni Sofia. Ang lalaki ay tahimik at lumakad sa harap niya na may banayad na ekspresyon, hihintayin kita sa sasakyan, at samahan ka sa ospital pagkatapos ng pag-uusap. Hindi tumugon si Miriam, at lumingon upang tumingin sa iba pang mga direksyon. Sa natitirang tatlong tao lamang, nagpalakas ang kilay ni Miriam, maaari kang magsabi ng anuman kung mayroon kang anumang bagay. Ang mga mata ng nanay ni Xiao ay mahinang kumislap, at ang ilaw ay dumaan, at ang kanyang mga kilay ay lumubog. Matapos ang taon ng karanasan, nagdala siya ng kanyang sariling pagsisiyasat nang makita niya ang mga tao. Nang hindi naghiwalay ang dalawa, tumingin sila sa babaeng ito. Sa loob ng 3 taon, ang anak na lalaki ay hindi masigasig sa kanya. Bagaman hindi siya nagdagdag ng tulong sa kanyang karera, wala itong mali. Ngunit ngayon, ang diborsyado ay nabighani sa kanya, at iniwan ang pinakahamamatay na kamay, ang bata. Kahit na ang sarili ay hindi inamin ang pagkakaroon niya, at kailangang aminin na ang mga pamamaraan ay talagang matalino. Ngunit walang silbi, kung tutuusin, ang isang bata ay hindi maaaring lumaki sa kanya magpakailanman, laging may isang araw na ipinanganak. Hindi talaga gusto ni Miriam ang pakiramdam na ito. Walang kabaitan, walang pag-aalala, ngunit ang lamig, na nagpapadama sa mga tao ng hindi komportable. Okay lang ba ang bata kamakailan? Ang dahilan para dumating siya ng personal syempre ang bata. Hindi mapigilan ng mukha niya ang pangungutya, ngunit tiniis din niya ito, iniisip na umalis pagkatapos ng kausap. Mabuti ang lahat, walang problema. Alin ang nasa klase ng edukasyon sa prenatal? Hindi.
Kumunot ang noo at itinaas ang tono, hindi ba dumalo sa edukasyon sa prenatal? Maaari mo bang bigyan ang iyong anak ng merienda? Panipi. Naramdaman kong nabulunan ako sa lalamunan at hindi makapagsalita, kaya't wala naman akong sinabi. Kita ang kanyang walang malasakit na mukha, wala man lang reaksyon, at lalo siyang nagalit. Taon ng pagpipigil ginawa siya tahimik, at pagkatapos ay sinabi, bukas makakahanap ako ng isa para sa iyo, at mag-uulat ka sa lalong madaling panahon. Hindi mapigilan ang panunuya. Hindi siya nakita ni Sofia na ginagawa ito, at naiinis na sinabi, ang tita ay hindi biro, ano ang tinatawanan mo? Malamig siyang sumulyap sa kanya, at gaanong nagsulat, hindi ako pupunta. Siya ay isang tao, hindi isang bagay, kaya dapat gawin ang ginagawa. Ang ina ni Xiao ay bihirang makatanggap ng gayong pagsuway, at ang kanyang napakagandang makeup ay hindi maitago ang kanyang galit. Miriam, ginagawa ko ito para sa iyo at sa iyong anak, ano ang ginagawa mo? Ang pakiramdam na ito ay magiging walang katapusan, iginuhit niya ang kanyang buhok ng walang pasensya, pagkatapos ay tumingin sa kanyang relo. Malamig na sinabi, ayokong gumawa ng kahit ano. Wala akong oras upang pumunta sa edukasyon sa prenatal kamakailan. Papalapit na ang oras ng appointment sa doktor. Kung may sasabihin ka sa susunod. Panipi. Tumalikod si Miriam upang umalis, ngunit pinigilan ni Sofia. Wala ka ring pakialam sa sinabi ng auntie mo. Matalas ang mga mata niya, ngunit halatang nakakapukaw. Si Miriam ay walang kaunting temperatura sa kanyang mga mata, nais mo bang sampelan muli? Bago pa siya makapag-react, tumalikod na siya at umalis na. Si Brian ay binibigyang pansin ang panig na ito, at nakita siyang nagmamadali sa pasukan ng campus, sinisimulan ang kotse upang makahabol. Walang kinaya si Miriam maliban sa hinaing at galit. Pinatunog ng lalaki ang sungay sa tabi niya at bingi sa kanya. Pinahinto niya ang sasakyan nang umalis siya sa complex. Bumaba ang lalaki sa sasakyan at dinala siya sa sasakyan. Huwag mo akong hawakan. Halos sumigaw si Miriam, namula ang mukha sa sobrang kaba. Pinagsisisihan kong iniwan ang bata, at nagsisi ako sa pagbibigay sa iyo ng ganitong pagkakataon na lumapit sa akin, Brian, huwag mong alisin ang huling bakas ng aking damdamin para sa iyo. Namutla ang mukha ng lalaki, at may bakas ng kawalan ng pag-asa sa harapan niya. Mayroon pa siyang ugnayan ng pagmamahal para sa kanya, kaya't bakit hindi ito maniwala? Miriam, hindi ka pa naniniwala, tinatreto kita ng aking katapatan. Ang boses ng lalaki ay patag, ngunit tumusok ito sa kanyang puso, na humihila tulad ng isang sinulid, napakasakit na hindi siya makahinga. Walang temperatura sa mga mata, at ganoon din ang tinig, sa tuwing nais kong maniwala, dadalhin ako sa kailaliman sa susunod na segundo, natatakot ako. Huminga si Miriam at nagtungo sa gilid ng kalsada upang hintayin ang bus. Sumunod si Brian ng mabuti, nag-aalala pa rin tungkol sa pagpunta sa sarili. Ngayon ay wala siyang lakas na pigilan siya sa pagsunod sa kanya, at hayaan siyang sumunod, na para bang hindi niya ito nakita. Ginagawa niya ang lahat ng mga numero at konsulta sa ospital. Mukhang kakaiba rin, hindi niya kailangang gawin ang ganitong uri ng bagay sa kanyang sarili. Sumulyap ang doktor sa sheet ng medical na record, at tumingin sa kanilang dalawa, sa malamig, 1 linggo na mula nang dumating ito. Dapat mong bigyang pansin ang kambal, at bigyang pansin ang normal na posisyon ng pangsanggol at iba't ibang mga tagapagpahiwatig. Panipi. Umirap si Miriam, parang nahihiya. Kaagad pagkatapos, nagreseta sila ng 2 mga produktong pangkalusugan para sa mga buntis at iniabot kay Brian, Itay, punta kayo at kunin sila. Sasabihin ko sa ina ng bata ang ilang mga pag-iingat. Panipi. Nagulat si Miriam, isang bakas ng pagiging komplikado ang sumilay sa kanyang mga mata. Natigilan din si Brian. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na siya ay itinuring bilang isang ama mula sa iba, at ang kanyang kamay na may hawak ng listahan ay nanginginig ng bahagya. Pagkalabas ng dalawa sa ospital, wala pa ring pag-uusap, at ang lalaki ay tahimik na lumakad sa tabi niya. Hindi ko alam kung kailan niya dinala si Lin Shui. Nagmaneho siya ng bagong kotse, na napakahalaga sa unang tingin. Nang makita na tumanggi si Miriam na lumipat,
Mahina lamang niyang masabi, sinabihan ako ni nanay na ibalik ka, at huwag mo siyang alalahanin. Lumabas si Lin Shui sa kotse, sabik na binuksan ang pinto, at ngumiti, Mr. Espesyal na hiniling sa akin ni Xiao na magpalat sa isang komportableng kotse. Bumili ako ng bago. Matapos ang isang mahabang pagsubok, may upuan na eksklusibo para sa mga buntis. Panipi. Hindi mapigilan ni Miriam na mapangiti, si Pangulong Xiao ay may magandang mata, at ang mga taong nahahanap niya ay taos-puso, at napakahusay niyang tumulong. Nang makita ang pagpayag niyang sabihin ng ilang mga salita ng hindi maganda, ang mga sulok ng bibig ng lalaki ay bahagyang gumalaw. Kabanata 263. Masarap maghanap ng asawa. Matapos magsalita, kinuha niya ang baywang nito at sumakay na sa sasakyan. Sinara ni Lin Shuil Haali ang pintuan para sa kanilang dalawa. Pagkatapos ng paglalakad ng 10 minuto, napagtanto ni Miriam na hindi ito ang daan pauwi. Galit na tanong ng lalaking katabi niya, saan mo ako dadalhin? Gusto ko nang umuwi. Nang makita ang kanyang hitsura na masama, siya ay takot at galit, kaya't gininhawa niya ito ng mahina, nasa masamang kalagayan ka ngayon, at nasa silid ka pa rin kapag umuwi ka. Mas mahusay na mag-relax at makilala ang mga kaibigan. Panipi. Alam ni Miriam kung gaano siya kasama ngayon, ngunit wala siya sa mood na makita ang anumang mga kaibigan, nais lamang niyang matulog muli, at nakalimutan siya. Gusto ko nang umuwi, sinabi ulit. Ang mga mata ni Lin Shui ay gumalaw, at ang kanyang puso ay nabitin, natatakot na mag-away ang dalawa. Buntis din si Christy, ayaw mo siyang kausapin. Kalmadong ipinaalam sa kanya ng lalaki ang balita. Nagulat si Miriam, sundin. Tumanggaw si Brian, na maaaring ikakasal. Ni hindi niya alam sa sarili, ngunit sinabi muna sa lalaking ito. Kaninong kasintahan siya sa mundo. Natigilan si Miriam, ngunit ang balita ay napakabilis at hindi ito natunaw saglit. Paano mo nalaman? Tanong sa kanya ni Yang Mei. Nakataas ang sulok ng bibig ng lalaki, lumakas ang ngiti nito, ngunit tumanggi siyang sabihin ito. Ang kumpanya ni Christy ay nakikipag-ugnay muli kay Long Teng, at ang posisyon ni Mr. Wu ay hindi mababa, naningkit ang mga mata. Maaaring kinuha mo siya bilang isang kapatid muli. Binaling ng lalaki ang kanyang ulo, tiningnan siya ng nakangiti, at sinabing hindi komitibo, pinatutunayan muli na mayroon akong magandang paningin at napakatalino ko. Hindi mapigilan ni Miriam na kiritin ang mga sulok ng kanyang bibig, ngunit hindi pa rin siya maganda. Oo naman, ang mga bagay ay natipon sa mga pangkat, at ang mga tao ay nahahati sa mga pangkat. Hindi rin nagalit si Brian, alam na nakikipaglaban siya sa kawalan ng katarungan para sa isang mabuting kapatid. Ang ekspresyon ay mahina at sinabi, tulad ng isang taong umiinom ng tubig at alam na ito ay malamig o mainit-init, si Miss Christie ay kawili-wili kay G. Wow! At kailangan niyang makasama siya sa kanyang sariling puso. Si G. Wow ay isang responsableng tao at maaaring hindi maging responsable, bagaman siya ay medyo nagmamadali sa simula. Ang wakas ay maaaring hindi masama. Panipi. Nagmamadali ang simula, maaaring hindi masama ang wakas. Nagmamadali silang nagsimula, ngunit ano ang nangyari hanggang sa huli? Nang makita ang pagbaba ng kanyang mga mata, medyo gumalaw ang lalaki ng kanyang isip, binalot ang kanyang kamay sa kanyang binti, at sinabi sa isang malalim na tinig, kung ang isang tao ay nais na manatili, magkakaroon ng mga resulta. Huwag kang mag-alala. Panipi. Bahagyang nagulat si Miriam, gulat na gulat ang kanyang puso sa boses ng lalaki. Sino ang gustong magpatuloy sa pagitan nila? Gusto ba niya? Malapit ng tanghali, huminto ang kotse sa harap ng isang restoran. Tumangala si Miriam at pamilyar. Matapos pag-isipan ito ng 2 segundo, naalala niya na ito ang lugaw na restoran na dinala niya sa kanya sa huling pagkakataon. Kumaway si Christy sa kanya sa mga bintana mula sa sahig hanggang sa kisame na may kaibig-ibig na ngiti, hindi gaanong maganda ang kutis nito. Ang lalaking nakaupo sa tabi niya ay si G. Wow! Na may maliwanag na kilay at may bituin na mga mata, at siya rin ay isang kilalang tao sa karamihan ng tao. Siya ang dating asawa ni G. Xiao. Si G. Wow ay tumingin kay Miriam na may ngiti, at tinanong si Christy. Oo, paano?
Ang aking matalik na kaibigan ay hindi gaanong magaling, tama ba? Hinawakan ni Christy ang braso, may kumpiyansa kahit saan. Ngumiti si G. Wow sa sulok ng kanyang bibig at tumanggo ng masunurin. Well, maayos naman kay G. Siyaw. Si Christy ay talagang hindi gaanong masaya nang marinig niya ito. Bilang karagdagan sa pagiging mas mahusay at pagkakaroon ng kaunting masamang pera, na si Brian ay talagang walang anumang mabuting bagay. Tinakpan niya ang kanyang hindi maligamgam na bakal na puso at pinahirapan si Miriam nang wala sa wala. Ngumiti si Miriam at tumingin kay Christy nang may kakatwang ngiti, handa ka bang ilabas ito upang makilala ang mga tao? Bumangon si Christy at inakbayan siya gamit ang isang ngiti sa mga kilay, kung hindi mo ito ilabas muli, natatakot akong masaktan mo ako. Pagkatapos ay tumingin siya sa kanyang paligid at pinagsama ang kanyang kilay, kulay. Paglingon at pagtitig kay Brian, hindi masyadong maganda ang kanyang tono, si Xiao ay palaging nag-aatubiling kumain o uminom. Kung nais mo talagang alagaan ito, bawiin ko lang at itinaas, at isasaalang-alang lamang ako ng 2 bata na ama. Panipi. Ang lalaki ay nanatiling kalmado at tinipon ang lahat ng mga paghamak, kasalanan ko ito, Miss Christie, sa kabila ng parusa. Sumulyap sa kanya si Miriam, hinabol ang mga labi, at hinayla si Christie sa susunod na linggo. Gusto mo pa bang kumain ako ng masarap? Nandoon pa rin si G. Wow! Panipi. Si G. Wow ay ngumiti at tumanggo. Christie, sa wakas ay makita ka isang beses, hayaang umupo si Miss Lo at mag-order. Ginalaw ni Christie ang mga sulok ng kanyang bibig, nilamon ang mga salitang dumating sa kanyang labi, at hinayla si Miriam upang makaupo. Inilagay ng lalaki sa harap niya ang menu at nagbuhos ng isa pang tasa ng mainit na tubig. Pinanood ni G. Wow ang aksyon sa kabilang panig, ininom ang kanyang laway, at nakangiting sinabi, Mr. Sinabi ni Xiao na gusto mo ang lugaw na ito. Siya ay gumawa ng isang espesyal na appointment dito. Maaari mong makita kung alin ang masarap at subukan namin ito. Tumangala si Miriam, na may banayad na ekspresyon, ang sinigang ay talagang masarap, ngunit parang hindi ito masyadong gusto ni Christy. Umorder pa tayo ng maraming pinggan. Panipi. Si G. Wo ay natigilan saglit at mabilis na tumanggo. Sumulyap si Miriam kay Christy na nasa tapat niya, na napakakahulugan. Ayaw niya uminom ng sinigang. Natatakot ako na ang sino mang kumakain ng maraming pagkain sa kanya ay maaaring tuklasin ito. Ngayong nandoon na ang mga bata, walang malay ang lalaki. Sinaman siya ng tingin ni Christy at ibinaba ang ulo upang umorder. Biglang kinuha ni Brian ang menu mula sa kamay niya, at nagtataka siyang tumingin sa kanya. Ang bawat ulam ay dapat maanghang, ang mga normal na tao ay hindi makatiis. Sinabi niya na tinawid niya ang mga napiling pinggan at nagdagdag ng maliliit na pinggan. Ngumuso si Christy at kumurap, lumabas na nagkamali ako. Ikaw ang nagtapon sa iyo ng ganito. Hindi alam ng mga buntis na kung ano ang kakainin. Panipi. Si Miriam ay pipi. Pagdating ng mga pinggan, maraming tao ang kumakain at nag-uusap, higit sa lahat 2 babae ang nag-uusap, mula sa mga damit hanggang sa mga pampaganda, at mula sa trabaho hanggang sa paglalakbay. Nga pala, ngayong nandyan na ang mga bata, hindi ka ba nagmamadali na magkasal? Biglang tanong ni Miriam. Si Christy ay mukhang hindi likas, sadyang inilagay ang mga gulay sa kanyang bibig, at ibinigay ang mga salita sa katabi niyang lalaki. Si G. Wo ay tahimik at iniisip ang susunod, kung nais ni Christy na makamit ng kasal ang kasiya siyang mga resulta, dapat siyang maghanda ng kahit 2 buwan. Nakipagtalakayan ako sa kumpanya ng kasal sa nagdaang 2 araw. Panipi. Sumulyap si Miriam kay Christy, pinupuno pa rin ang bibig ng walang pakundangan, hindi mapigil ang sipin siya sa ilalim ng mesa, ngunit hindi nakita ang reaksyon nito. Tumanggo lamang siya ng kanyang ulo at sinabi, kaya, kung mayroon kang anumang mga plano sa bagay na ito, kailangan mo pa ring magmadali. Hindi na kayo dapat bata at Christy, dapat magkaroon na kayo ng bahay. Panipi. Si Christy sa wakas ay itinaas ang kanyang ulo at nagprotesta, sino ang nagsabing dapat kang magpakasal kapag ikaw ay matanda na? Bakit mo ako alalahanin na kasing ganda ng isang bulaklak? Panipi. Miriam. Hindi umimik ang katabi niya. Bumaba si Miriam,
Hinubad ang kanyang napkin upang pumunta sa banyo, tumingin sa baba at nakita ang isang bakas ng paa sa kanyang tuwid na itim na pantalon, at natigilan ang kanyang ulo. Natapakan siya ngayon lang. Hindi nakakagulat na hindi tumugon si Christy. Itinaas ng lalaki ang kanyang mga eyelids, tiningnan ang kanyang tamad na ekspresyon, ang kanyang manipis na labi ay nakataas ng bahagya, at nakataas ang kanyang kilay. Nagbalik sa katinoan si Miriam at sinaman siya ng tingin. Bakit niya sasamahan ang isang babae sa banyo? Napadaan. Sandali. Inilapag ni Christy ang tableware at direktang sumunod. Ang dalawang lalaki ay walang kamalayan na alam na mayroon silang isang bulong na sinasabi, at ngumiti sa bawat isa. Kabanata 264. Pinunasan ang mukha sa salamin, lumitaw sa likuran niya si Christy na nakangisi. Pinaghihinalaan ko na ikaw ay magiging isang babaeng taga-bukid pagkatapos manganak ng isang anak. Kung paano ito gawin ng ganito ay nanahimik ako. Tiningnan niya ito ng may kasuutan. Hindi nagalit si Miriam, at kumurap at ngumiti, ang iyong pagkahilig ay nangyayari sa parehong oras sa pagkakaroon ng isang sanggol, ngunit ito ay simoy ng tagsibol. Maaari kang manatiling maganda at maranasan ang pambihirang kaligayahan. Naiinggit din ako. Panipi. Inilabas ni Christy ang pulbos upang hawakan ang kanyang makeup, at binigyan siya ng puting hitsura, okay lang kung hindi ito makita ng iba. Nakakatamad para sa akin na maging napaka-sarcasm kapag nakikita mo ito, she said, her expression faded. Ayaw niya talaga akong pakasalan. Akala ko lang tama. Nagkataong nabuntis na naman ako. Hindi ko kinailangan magpakahirap upang malutas ang dalawang pangunahing mga problema sa buhay. Hanggat walang mga espesyal na pangyayari, lahat ay magiging masaya. Panipi. Binaling ni Miriam ang kanyang ulo upang titigan ang maselan nitong mukha sa gilid, at sinabi sandali, wala kang pakialam. Kahit na hindi kanya mahal. Panipi. Si Christy ang pinaka-arbitraryo at walang pigil. Sa loob ng maraming taon, matatag siyang naniniwala na mahahanap niya ang taong handang magbahagi ng buhay at kamatayan. Tanging ang pinakamamahal sa kanya ang maaaring maging karapat-dapat na mabuhay ng isang sariwang buhay. Ngunit ang katotohanan ay napakalupit, masasabi niya sa isang tingin na hindi masaya si Christy, ngunit sa halip ay kailangan niyang lokohin ang sarili sa pamamagitan ng pagkaakit-akit sa ibabaw. Ang kamay ay bahagyang umiling, at ang simula ay naging mabigat, at halata na mayroong isang hindi pantay na patch. Hindi mahalaga, ano ang maaari kong pakialam. Mayroon bang ibang pagpipilian bukod sa pagpapakasal sa kanya? Panipi. Binuka ni Miriam ang kanyang bibig at isinara muli, nanlalabo ang mga mata. Gusto mong hindi ako umakma sa iyong likuran. Kinuha ni Christy ang makeup box at tiningnan siya ng tahimik. Mapait na ngumiti si Miriam, ayokong mapasama ka sa isang labis na problema. Mabuti ang pakikitungo niya sa iyo. Napakabuti, maalalahanin at maselan. Ngunit kung nangyari ito anumang oras sa loob ng 3 taon na iyon, madya'y gising siya mula sa isang panaginip, ngunit pagkatapos ng diborsyo. Para siya sa bata, at ang kanyang ina, kahit na higit pa, tumawa ng walang pagpipigil sa sarili. Matapos silang ipanganak, natatakot akong mawalan ako ng silbi. Nakasimangot si Christy, masyado kang nag-iisip, hindi ba? Bagaman hindi maganda ang nagawa ni Brian sa pagmamahal sa iyo, ngunit batay sa pag-unawa sa kanya sa mga nakaraang taon, hindi niya magagawa ang ganoong kadesperadong bagay. Panipi. Ngumiti siya, at sinabi, ito lang ang naiisip ko ng sobra, at pagkatapos ay sinabi niya, kung talagang gusto mong subukan, pakasalan mo ang iyong anak at palaging magkaroon ng isang ama. Speaking of tatay, kailan mo siya muling ikakasal? 5 o 6 na buwan na, at hindi niya ito binanggit. Panipi. Ang aking puso ay bahagyang nabalisa, hindi magmadali, ayokong mag-asawa ulit ngayon. Pinigilan siya ni Christy at hindi mapigil ang mapabuntong hininga, bakit kailangang maghirap ang mga kababaihan? May naalala bigla si Miriam, at naglabas ng isang numero ng kanyang bulsa at iniabot sa kanya, wala ka bang kapatid na may mahusay na kasanayan sa internet? Hilingin sa kanya na makatulong na alamin kung sino ang gumamit ng numerong ito. Panipi. Pagkatapos ay tumingin siya ng isang usisero, na may nang-aasar na sulok ng kanyang bibig, ano ang problema? Nahuli ang ginang ni G. Xiao.
Panipi. Hindi mapigilan ng lalaking ito ang pag-ikot ng kanyang mga mata nang hindi siya seryoso ng isang minuto. Hindi ako nag-abala upang suriin ang kanyang may bahay, huwag magtanong, ang mga bagay na magtrabaho. Nang bumalik sila, nakita nila sina Brian at G. Wo na magkasama na nag-uusap, at pinagtawanan nila si Yan Yan. Matalas ang bibig ni Christy, at kunwaring galit siya at sinabi, "Bakit, tinatakpan naming dalawa ang iyong bibig at hindi ka pinapayagang makipag-usap? Naging aktibo kami habang wala kami." Panipi. Hinayla siya ni G. Wo at ipinaliwanag na may banayad ng ngiti, "Pinag-uusapan namin ang tungkol sa mga bagay sa negosyo, natatakot akong maboard ka." Tinanong ni Brian ang kamay ni Miriam na payagan siyang umupo ng marahan. Nang makita na lumalamig ang pagkain, umorder siya ng isa pang paghahatid. "Hindi, halos busog na ako." Tumanggi si Miriam. Hindi siya sinundan ng lalaki, mahina ang mukha niya, kumain ng kaunti, sinabi ni inay na hindi ka gaanong kumain sa umaga. Tulad ng sinabi niya, pinabalik nito ang noo na may mantsa ng tubig at dahan-daang dinilaan ito. Kakaibang ngumiti si Christy, hindi mapigil ang umubo, sumandal at iwas sa kamay. Ngunit tila hindi niya napansin, nakasimangot siya at hiningi ang waiter ng isang tuyong tuwalya upang panasan ang buhok nito. Ang pagkalapit ay nagpula sa kanyang tainga, at ang dalawang tao sa kabaligtaran ay nagkunwaring seryosong kumain. "Huwag kang gagalaw, hayaan mo akong kumain ng maayos." Kinuha niya ang mga chopstick at kinain ang ulo. Ang isang lalaki ay may isang ngiti sa kanyang mga mata, pinapanood siya kumakain na may kasiyahan. Sinulyapan ni Christy ang kalmado at walang malasakit na lalaki sa tabi niya, at bumantong hininga. "Miriam, huwag kang pagpalain sa pagpapala." Medyo hindi komportable ang pakiramdam ni Miriam matapos kumain ng kumain pagkatapos ng 2:00 ng hapon, at nais na maglakad-lakad. Sinampal ni Christy ang braso ni G. Wo at nagpaalam na nakangiti, "Pupunta kami sa kumpanya ng kasal sa hapon at hindi ka namin sasamahan." Hindi makita ni Miriam ang kanyang ipokrito na hitsura, winagaway ang kanyang kamay at mabilis na binitawan siya. Mayroong 2 pang tao na natitira, na iniisip na walang kawili-wili dito, kaya't bumalik na lamang sila at lumibot sa komunidad. Ngunit si Lin Shui ay hindi nagmamaneho. "May isang malapit na shopping mall, mag-ikot tayo." Sinabi ng lalaking nasa tabi niya. Naaalala ko pa rin ang huli niyang pagpunta sa mall upang bumili ng mga damit at sapatos niya. Nagsalita si Miriam Anam kung walang magawa. Sinundo siya ng lalaki, itinaas ang paa upang pumunta, ngunit hinayla ito pabalik. Itinuturo ang mga bakas ng paa sa kanyang mga binti ng pantalon, inabot sa kanya ang isang tisyo at awkward na sinabi, "Panasan." Ibinaba ng lalaki ang kanyang ulo. Hindi magaan ang kanyang mga paa, hindi man lang siya nakasimangot sa oras na iyon, at talagang nakakapagpakunwari siya, hindi mapigilan ni Miriam na mabaluktot ang labi. Napakalaki ng mall, walang mga tao sa hapon, at ang clerk ay tamad sa pintuan. "Mayroong lugar ng sanggol, maaari kang mag-shopping." Paalala ng lalaki. Binaling ni Miriam ang kanyang ulo, at ang isang piraso ng kulay rosas at malambot na damit at sapatos ay maayos na inilatag, malumanay na tumingin. Si Nanay Lu ay hindi pa nakagawa ng karayom. Kamakailan, natutunan din niya kung paano gumawa ng maliliit na damit kasunod ng mga tutorial sa TV, ngunit ang karamihan sa kanila ay hindi matagumpay. Paminsan-minsan, kailangan niyang mag-aral ng mahabang panahon kapag tapos na ang kanyang maliit na tiyan, iniisip kung paano ito maisusuot. Ang mga yabag ay gumalaw ng walang malay. Nang makita ng clerk ang isang babaeng buntis na malaki ang tiyan, at nagsama ang mag-asawa, agad silang sumigla at binati sila ng nakangiti. "Mukhang Hulyo o Agosto ito sa panahon ng iyong pagbubuntis, tama?" Nakangiting tanong ng clerk. Ngumiti at umiling, 5.5 buwan, dahil kambal sila, malaki ang hitsura. Gulat na ngumiti ang clerk, "Napakaswerte mo. Masisiyahan ka sa 2 mga pagpapala sa hinaharap." Sumulyap siya kay Brian, ang kanyang mukha ay medyo mapula, "Ang iyong asawa at asawa ay mukhang napakahusay, at ang sanggol ay dapat magkaroon ng isang mataas na halaga." Panipi. Bagaman alam kong puri ito, masaya pa rin akong marinig ito.
Ngunit tila dapat kang magtrabaho ng mas mahirap kaysa sa average na umaasang ina, kasunod ang pagpapakilala. Mayroon din kaming mga produkto para sa mga umaasang ina, na maaaring makapagpagaan ng pagsisikap ng ina. Maaari kang pumili. Panipi. Si Miriam ay orihinal na naakit ng maliliit na bagay na nasa harapan niya, at ayaw umalis, ngunit direktang hinayla ng lalaki upang makita ang produkto ng kanyang ina. Ang mga mata ng clerk ay matingkad, at nakita niya na interesado si Brian, at mabilis niya itong ipinakilala. Lahat ng sinabi niya ay binili ng mga kalalakihan. Si Miriam ay may isang itim na mukha ngayon, ang pagbili ng maraming mga bagay ay walang silbi, bukod sa, may ilang buwan lamang na natitira, at walang magamit maliban sa pag-aaksaya. Huwag gawin ito. Inilabas ito sa shopping cart. Kabanata 265. Sinulyapan ito ng lalaki at ibinalik ito, maaari nitong mabawasan ang pamamaga sa pamamagitan ng masahe ng iyong mga binti bago matulog sa gabi. Kung gayon huwag mo nang kailangan ito. Karaniwan kong ginagamit ng maayos ang una na iyon. Kinuha ang isa pa. Ang lalaki ay ibinalik ito ng hindi nagmadali, ang material na ito ay espesyal at mas komportable. Nakatayo at pinapanood siyang patuloy na nakikipag-usap sa clerk, ni hindi niya mailagay ang kanyang bibig. Sa wakas ay lumabas na walang dala ang dalawa, at dahil nakabili sila ng napakaraming bagay, diretso nilang naihatid ang mga ito sa bahay. Ilang mga damit lamang ang pinili niya para sa bata, at sinabi niya na hindi siya nagmamadali, at mamimili ulit siya mamaya. Muling kumalas ang tali sa aking puso. Napakadali niyang ilipat ang kanyang sarili, mas katulad ng isang papay, ilang mga paggalaw at salita lamang ang makakapagbaon sa kanya ng lahat ng mga hinaing at hindi nasisiyahan. Ngunit hindi niya kayang pigilan. Sa ibabaw ay tila palagi niyang pinipilit ang paglahok ng dalawang tao, ngunit sa katunayan, kung nais niyang kumalas talaga, hindi siya makikipaghangutan magpakailanman. Tumawag si Christy makalipas ang 2 araw upang ipaalam sa kanila na nagtakda sila ng oras ng kasal, makalipas ang 2 buwan. Sa gayon, ngumiti si Miriam, sana'y maligaya ka. Si G ay mukhang walang pakialam, sa kabutihang palad, pag-uusapan ko ito maya-maya, malaking bagay ito, diborsyo. Pagkatapos ng isang pagpos, naramdaman ko bigla na may isang bagay na hindi tama, at binago ang paksa, ang bilang na hiniling mo sa akin na suriin. Ang huling gumagamit ay isang ginang na nagngangalang Song, alam mo ba? Panipi. Medyo nagulat si Miriam, Song what? Rania. Nang makita na walang tunog sa kabilang dulo ng telepono, naramdaman ni Christy na may mali, sino ang taong ito? Huwag talagang maging maliit na kalaguyo ni Brian. Panipi. Ilang minuto din ang reaksyon ni Miriam, at ang mukha ni Rania ay maraming beses na dumaan sa kanyang isipan. Hindi. Isang kaibigan, wala nang iba pa, gaanong sinabi, sabihin mo sa akin kung kailan nakatakda ang tukoy na petsa ng kasal, at magbalot ng isang pulang sobra na masisiyahan ka. Hindi na nais ni Christy na makipag-usap, at nakangiting sinabi, iyon ang sigurado. Ngunit huwag kalimutan ang iyong mga kapatid na babae kung mayroon kang gagawin, na sinasabing mahal kita ng mas malalim kaysa kay G. Xiao. Nilibang siya ni Miriam at binaba ang telepono. Rania. Hindi mapigil ang tumawa. Matapos siyang mapilitang magbitiw sa tungkulin, maaari pa rin siyang magpanggap na humingi ng tulong sa kanya. Humiga si Sofa sa sofa at kumurap. Hindi maganda ang pakiramdam. Bagaman nos-anay siya sa paggamit ng matalim na kutsilyo at madilim na mga arrow sa lugar ng trabaho, maaari siyang ituring bilang pagkakanulo. Binalikan ko ang address book ng telepono at tinawag si Rania. Ito ang estilo niya upang malutas ang problema, at dapat nating tanungin ng malinaw tungkol dito. Miriam. Ang boses sa kabilang dulo ay nagulat ng bahagya. Walang ekspresyon na sinabi, ako ito, may oras ka ba? Magkita tayo. Mayroong isang pagpos, at tumawa pa siya ng 2 beses, hindi ba sinabi sa iyo ni G? Xiao. Hindi madaling makita ako, kaya't hinayaan kong sabihin ni G. Siyang ang isang bagay. Panipi. Hindi maintindihan ni Miriam kung ano ang ibig niyang sabihin, ngunit ang pakikinig sa tono ng mga salita, labis siyang hindi nasisiyahan. Siyang Rui. Pagkatapos ng isang pagpos, condensed ang kanyang kilay,
Alam ko ang huling oras na bumalik ka. Ang mga sumusunod na salita ay maliwanag. Oo, nagkaroon ako ng pagkalaglag, at pagkatapos ay natrap ako sa bahay, hindi ako makakapunta kahit saan, bilangin ang mga araw. Itinaas ko ang aking mga mata upang tumingin sa langit, iniisip kung gaano ako katagal hindi nakalabas, ngunit sa mas pag-iisip ko tungkol dito, mas nalilito ako, kalimutan mo ito, huwag isipin ito, hindi ako naniniwala na maaari niya akong makulong sa natitirang buhay ko. Ang iritadong boses ay ganap na kabaligtaran ng kalmado at magandang ugali noon, at hindi mapigilan ni Miriam na lumamig. Sinusuway niya ang batas na tulad nito, bakit hindi ka tumawag sa pulisya? Makipaghiwalay lang. Malinaw na hindi na kailangang magpatuloy. Naging malamig ang boses, at naging mas matindi ang galit niya kay Xiang Rui. Si Rania ay tumawa sa kanyang pagiging inosente, tumawa sa kanyang kamangmangan, at kasabay nito naiinggit sa kanyang pagiging walang pakialam sa ilalim ng proteksyon ni Brian sa nakaraang ilang taon, na iniisip na ang pulis ay maaaring malutas ang anuman. Ayoko nang pag-usapan pa ito, kaya't ngumiti ako at sinabi na tinatamad, ano ang hinahanap mo? Alanganin si Miriam. Malinaw na hindi makatutuhanang hanapin siya na mananagot ngayon, at nawala lang sa kanya ang kanyang anak. Ikaw bahala. Bahagyang gumalaw ang mga mata ni Rania at pinigilan siya bago isabit ang telepono. Maaari mo bang hanapin ang Xiang Rui para sa akin? Kalmado ang kanyang mukha at malamig ang boses, hindi naman parang may hinihiling pa siyang gumawa. Natahimik si Miriam, hindi mo ba siya nakikita? Sneered. Siyempre nakikita ko ito araw-araw, kaya ano ang silbi? Luhod ako at magmakaawa sa kanya na palabasin ako. Panipi. Narinig ang kahulugan mula sa kanyang mga salita, tinaas niya ang kanyang kilay, tinanong mo ako na hanapin siya at palayain ka. Hindi ako pamilyar sa kanya, bibigyan niya ako ng sobrang mukha. Panipi. Ipinikit ni Rania ang kanyang mga mata, umupo sa isang patio at tumingin sa malayo, at masayang sinabi, ibibigay niya ito, masama lang siya sa akin. Natahimik si Miriam, nagtataka kung saan siya tiwala. Malamang na hindi alam ni Rania ang tungkol sa pagdukot sa kanya ni Xiang Rui sa huling pagkakataon. Matapos mag-isip ng ilang sandali, hahayaan ko na si Brian na magsalita. Ano man ang gusto mo, magpapasalamat ako sa iyo pagkalabas ko. Huwag kang bibitin, may tatanungin ako sa iyo. Sabi mo. Umayo si Miriam at sinabi, kinuha mo ang litrato na sumabog, at nakipag-ugnay ka sa magazine. Hindi tinanong siya, ngunit direktang nakasaad. Bigla na lang naging matino ang ulo niya. Si Rania ang panganay sa pamilyang Song. Nagretiro siya mula sa tuktok ng kumpanya matapos pakasalan si Xiang Rui. Naturally, siya ay mas mahusay kaysa sa kanyang sarili, ngunit siya ay dumating upang matulungan ang kanyang sarili sa araw na iyon. Ang talampakan ng aking mga paa ay hindi mapigil ang lumamig, at walang tunog sa kabilang panig ng telepono sa mahabang panahon. Nalaman mo, tinulungan ka ni Brian. Halatang mas malamig ang boses kaysa sa dati. Mapait na ngumiti si Miriam, sa palagay mo ba bobo ako at hindi ko malaman, o hindi ka ba natatakot na makilala ka? Si Rania kahit na, mga sisiw, na may ngiti, lahat sila, ngunit kung tiningnan mo ito mismo, titingnan ko ito ng may paghanga. Matapos isara ang kanyang ngiti, ang buong tao ay pinalamig at pinatay ang TV. Bakit? Oo, hindi ko maintindihan kung bakit, kung hindi sinadya ng dalawa na idisenyo ang contact, hindi madali ang magkakilala. Huminto ang katawan, ngunit hindi sumagot ang kabilang panig, ngunit tila naiintindihan niya. Si Rania ay kabilang kay Xiangru. Nagtago siya at sadyang nahanap. Ang tunay na layunin ay dapat ang kanyang sarili. Si Xiang Rui ay masigasig sa kanya sa oras na iyon. Dapat ay naisip ko ito. Hindi mapigil ang ngumiti. Ngini siya ni Rania, hindi ka kasing simple sa ibabaw. Dapat sinabi niya ito. Huwag asahan mong mag-sorry ako, ayaw mo lang tumulong ngayon lang. Mahinahon niyang sinabi. Napatawa ng malakas si Miriam matapos maisip ang buong bagay. Nagselos ang babae at niloko siya na iwanan ang kanyang trabaho. Ngayon ay nais niyang pumunta sa Xiang Rui upang tulungan siya. Pumunta ka sa Xiang Rui mag-isa. Bagaman hindi ka kasing talino mo,
hindi mo matutulungan ang iyong mga kaaway. Panipi. Matapos magsalita, kinurot niya ang telepono. Hindi mapigil ang huminga, marahil ito ang pinakamasamang oras na mag-fight. Isipin ito sa oras na iyon ay hindi hinayaan ni Brian na maging nosy siya, ngunit sa kasamaang palad hindi siya nakinig. Kamakailan lamang, ang tempo ng isang lagay ng lupa ay naging medyo mabagal, kaya't bibilisan ko ang tempo. Salamat sa iyong mga mungkahi. Kabanata 266. Si Miriam ay nainas sa bahay buong araw, at sa gabi ay hinayla siya ni Lumo upang bumili ng gulay. Nang siya ay bumaba, nakita niya ang bagong kotse ni Brian, at bumaba ang driver pagkakita niya sa paglabas nito. Si Pangulong Xiao ay may gagawin sa nagdaang 2 araw, kaya't hindi ako makakapunta rito sa pansamantala. Sasanduan kita. Mukha namang propesyonal ang driver, ngunit hindi maiwasang maghinala si Miriam. Walang oras sina Yan Ke at Lin Shui. Huminto ang driver, saka itinaas ang kanyang ulo at mahinahon na sinabi, sinundan nila si Ji Xiao sa isang paglalakbay sa negosyo. Ramdam ni Miriam na may mali. Hindi siya sumakay sa kotse, at naglakad papuntang supermarket kasama si Nanay Lu. Palaging nakasunod ang lalaki. Tumingin si Nanay Lu ng ilang sandali, medyo gumalaw ang kanyang mga mata, bagaman maingat si Brian, hindi niya hahayaang sundin ng mga tao, may mangyayari ba? Tumawag ka upang magtanong. Panipi. Bagaman may mga pag-aalinlangan sa kanyang puso si Miriam, ayaw niyang gumawa ng pagkusa upang makipag-ugnay sa kanya. Alam ni Nanay Lu ang kabutihan ng kanyang anak, kaya't kinuha niya ang kanyang mobile phone mula sa kanyang bag at idinial ang numero sa kanyang tainga. Nang makita ito, kinailangan ni Miriam na abutin at hawakan ito, iniisip kung ano ang sasabihin kapag nakakonekta ang tawag. Ang numero na iyong na-dial ay naka-off. Subukang muli mamaya. Nagulat si Miriam. Sa sobrang tagal ng nakaraan, anuman ang mangyari, laging naka-on ang kanyang cellphone. Pinapanatili ang kanyang mukha. Tinawag ko ulit sina Lin Shui at Yan Ke, at tumahimik silang lahat. Ang aga naman ay halatang maayos. Anong meron hindi makipag-ugnay? Agarang tanong ni Lumo. Natanggap ni Miriam ang kanyang emosyon, natatakot na mag-alala ang kanyang ina, at napangiti, marahil sa isang paglalakbay sa negosyo sa eroplano, tatawag ako mamaya, bumili muna tayo ng pagkain. Tumalikod si Nanay Huan Lu gamit ang kanyang braso at nagpatuloy sa paglalakad sa supermarket, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-ikot ng maalalahanin. Hanggang matapos ang pagkain, hindi pa rin siya nakalusot sa telepono ng lalaki. Pagmamasid kay Inay Lu na maayos sa kusina, kinuha niya ang kanyang bag at sumigaw, kumakain ako ng kaunti. Maglakad-lakad at bumalik ka mamaya. Panipi. Inunat ni Nanay Lu ang kanyang ulo sa labas ng kusina, huwag kalimutang tawagan muli si Brian. Karaniwan siyang abala, kaya dapat mo itong bigyang pansin. Panipi. Si Miriam ay medyo nalito rin sa oras na ito, at mahina siyang pumayag at sinarhan ang pinto. Nang makababa na siya, tinanong niya ang bagong driver na ipadala ang kanyang sarili sa Longteng. Madilim, ngunit ang mga gusali ng Longteng at Yingzin ay nakabukas pa rin, at ang mga taong nagtatrabaho ng sobra sa 2 at 3 ay lumabas sa gusali. Nakatayo sa pintuan, nag-atubili siya. Si Brian ay mayroong isang malaking kumpanya sa kanyang mga kamay, kung paano hindi niya may pagtanggol ang kanyang sarili, sa kabaligtaran, lalo siyang nagiging mas mapagpasyahan. Hindi ko alam kung dahil ba sa pagbubuntis. Matapos ang pag-alog ng mga Diyos, narinig ko ang isang tao na tumatawag sa aking sarili, at sa isang iglap ay nakita ko si Muming na sumasabay sa kanyang sarili na may ngiti sa labi. Nang makita ng bagong driver na may sumalubong kay Miriam, siya ay medyo naghihinala, at direktang ihinto ang Muming. Medyo nahihiya si Miriam, pagtingin sa bukas na kapaligiran sa paligid niya, talagang hindi na kailangang maging maingat. Kaibigan ko siya, hindi kailangang maging ganito. Maingat na tumingin ang driver kay Muming, nakapos, at pagkatapos ay tumabi, ngunit siya ay napakalapit din. Si Muming ay nakadamit pa rin ng casual na damit at mukhang masigla. Sister Miriam, ano ang nakatayo mo rito sa huli? Narito ka ba upang makita si Ji Xiao? Panipi. Nakuha pa rin ni Miriam ang bakas ng tukso at tinatakpan sa kanyang mga mata.
Pagkatapos ang kanyang mukha ay nanatiling hindi nagbabago at tumango at ngumiti. Oo, walang sino man ang tumugon sa tawag, na iniisip na maaaring siya ay nagtatrabaho ng overtime, kaya't halika at tumingin. Medyo nagulat ang mukha ni Muming, at pagkatapos ay mabilis siyang sumulyap sa ibabang bahagi ng kanyang tiyan, alam ito. Nakita ni Miriam na hindi sinadya ni Muming na umalis, mayroon ka bang sasabihin sa akin? Hindi. Hindi. Maaaring maging abala si G. Xiao. Narinig ko na ang Longteng ay may bagong plano kamakailan lamang. Si Muming ay medyo nagdadalawang isip, ngunit ang kanyang mga mata ay kumislap ng malalim na kahulugan. Kung okay ka lang, sumama ka sa akin. Bago matapos ang pagsasalita ni Muming, tiningnan siya ng malalim ni Miriam at lumingon kay Longteng. Binuka ni Muming ang kanyang bibig at huminto sandali, nakatingin sa kanyang likuran na may isang ngiti sa kanyang mga mata, at pagkatapos ay itinaas ang kanyang sakong. Nang pumasok si Miriam sa kumpanya, nalaman niya na ang mga empleyado ay nagtatrabaho sa overtime, at unti-unting lumaki ang kanyang mga pag-aalinlangan. Nakangiting bati sa kanya ng batang babae sa harap nang makita siya. Madam, hinahanap mo ba si G? Xiao. Ginoo. Si Xiao ay nagpunta lamang sa isang biyahe sa negosyo kaninang hapon. Ang batang babae ay ngumiti ng matindi, na para bang naghanda na siya ng pagsasalita. Ang kanto ng bibig ni Miriam ay lumubog, bakit hindi ako makalusot sa isang biyahe sa negosyo? May problema ba sa kumpanya? Panipi. Nakita ng batang babae sa front desk ang kanyang asawa na ganito, ang kanyang mukha ay medyo nahihiya, tumingin siya kay Miriam at pagkatapos ay kay Muming, iniisip kung dapat niya itong sabihin. Ang mga mata ni Muming ay pamitik, at siya ay nag-atubiling. Sa hapon, isang mahalagang pondo sa Longteng ang biglang gumuho. Narinig ko rin mula sa mga tao sa industriya na alam kong normal ang lahat at maganda ang takbo. Maraming tao ang namuhunan, ngunit gumuho ito. Nanginginig ang kalahati ng langit. Ang ilan sa mga taong iyon ay nawala ang 10-10 milyong dolyar, at sila ay natigil sa punong tanggapan ng Longteng at tumanggi na umalis. Sa palagay ko dapat itong harapin ni G. Xiao. Panipi. Nanginginig ang mga pilikmata ni Miriam, at hindi siya umimik, at binuksan ang elevator sa pamamahala. Pagdating niya sa tanggapan ng Pangulo, binuksan niya ang pinto at pumasok, na paatras si Miriam. Talagang ipinikit ni Miller ang kanyang mga mata sa sofa upang may pahinga ang kanyang isip, ngunit halata na napaatras siya sa kanila, at huminto siya sandali bago siya tumayo. Sumulyap kay Miriam, ngumiti pa rin siya sa formal na paraan. Dumating dito ang aking hipag, ngunit walang nag-abiso sa akin na wala si Brian, kaya walang sino mang seryoso sa akin. Nang makita si Muming sa likuran niya, ang kanyang makitid na mga mata ay kumurap, at ang mga sulok ng kanyang bibig ay kumurot ng bahagya, bakit ang aking hipag ay may isang maliit na tagapag-alaga? Nang makita na ang binata na ito ay hindi matatag, 2 beses niyang sinabi, hindi kasing ganda ng walang pag-iimbot na si Yanke. Panipi. Tumayo roon si Muming, nakaharap sa titig ni Miller na hindi iniiwas. Tulungan mo akong makipag-ugnay kay Brian, tinawag ko siya at pinatay ito. Biglang pinaikit ni Miriam ang kanyang mga mata at mahinang sinabi. Dahil dapat kang abala sa pag-shutdown, hindi ka masyadong makakatulong sa iyo dito, kaya bakit hindi ka muna umuwi? Walang pakialam si Miller, ngunit ang ilaw sa dulo ng kanyang mga mata ay hindi iniwan si Miriam. Ngumiti si Miriam, medyo malamig ang kanyang mukha, kung gayon hihintayin ko siyang bumalik dito. Si Miller ay natigilan saglit, mabilis niyang pinaikot ang kanyang kilay, at inilabas ang kanyang cellphone upang tumawag pagkatapos makaisip sandali. Hayaang sagutin ni G. Xiao ang telepono. May sasabihin sa kanya ang dating asawa. Panipi. Pagkatapos ay iniabot ang telepono kay Miriam. Mayroong pagbabago ng mga tao, ngunit makilala niya ang paghinga niya ng intuitive, na medyo mabigat. Miriam. Namamaos ang boses nito, pagod na pagod. Nablock ang puso ni Miriam at sinabi niya, ako ito, anong nangyayari sa iyo? Medyo mahirap ito, ngunit mabuti na lang, hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito. Pagkatapos ng pagsasalita, huminto siya at tumawa na para bang napagtanto niya na hindi niya gusto ang pakikinig dito. Nakita lang kita sa umaga,
At ngayon ay namimiss mo na ulit ako. Kabanata 267. Sa kung saan sa aking puso, binuka ko ang aking bibig, at ang aking boses ay lumambot ng labis ng walang malay. Huwag baguhin ang paksa. Ikaw, hayaan ang driver na sundin ako, may mali ba? Ibinaba ang boses, at ang dalawang tao sa tabi niya ay nanood at nag-usap, medyo hindi natural. Ang lalaki ay tila naglalakad palabas ng maingay na lugar, at nang muli siyang nagsalita, tahimik na ang paligid. Mag-ingat, nakapos, pagkatapos ay sinabi, huwag mag-isip ng sobra, upang maprotektahan ang iyong kaligtasan. Tumugon si Miriam sa isang mahinang boses, sinulyapan si Miller, na nakaupo sa mesa na nakakiling ang mga binti ni Erlang, at nakasimangot. Narinig kong may nangyari sa kumpanya bigla. Nakakalito ba? Panipi. Hindi masyadong alam ni Miriam ang tungkol sa pananalapi. Nang ako ay nakatira ng magkasama, nakikita ko siya na nakaupo sa harap ng isang computer ng 1 o 2 sa oras sa pagtatapos ng linggo. Sa pagtingin sa mga komplikadong kurba, naramdaman ko ang sakit ng ulo, at mas komportable siya sa kanyang sariling trabaho. Ang lalaki ay nakatayo sa terasa, tumingin sa mga nasasakupan na matindi na nagtatalo sa silid ng komperensya, tahimik sandali, at ngumiti, medyo nakakagambala, ngunit normal ito. Dahil kailangan mong ituon ang pansin sa paghawak ng problema, pinatay mo lang ang telepono. Kung nais mong kausapin ko, tawagin mo lang ang numerong ito. Panipi. Hindi umimik si Miriam, at nais niyang magpatuloy sa pagsasalita, ngunit biglang tumigil doon. Nagdilim ang kanyang mga mata, at ngumiti siya ng mapait. Hindi kita guguluhin, makayanan mo muna ang problema. Si Brian ay nakakuha ng bakas ng kabahayan sa kanyang tinig, tahimik, at sinabi sa isang malalim na tinig, "Bueno, bigyang pansin ang iyong katawan, at babalik ako kaagad kapag inalagaan mo ito." Matapos isabit ang telepono, inabot ni Miriam ang telepono kay Miller. "Kumusta naman? Huwag mag-alala kung nililinaw mo ngayon." Sinara ni Miller ang makina at isinaksak ang kanyang bulsa, nakangiti sa kanya. Ang kanyang kutis ay nahimatay, at wala siyang masyadong makita, ngunit tila hindi ito mapagan. "Inaalagaan ko lang ang sarili ko, hindi ako makakatulong, at hindi ko masyadong gaanong malaman." Tumalikod siya at sinabi, "Salamat." Narinig ni Miller ang kahulugan sa kanyang mga salita, at hindi mahalaga kung nakangiti ito, ang agent ay isang tao na nakabukas ang kanyang kamay sa ulap, at talagang hindi niya siya matutulungan sa ganoong bagay. Sa puntong ito, ang kanyang mga mata ay kumislap, at biglang may isang bagay sa kanyang isipan. Ang ideya, kumurap at nagpatuloy, "Kung talagang nag-aalala ka, ipapadala lang kita doon." Sumulyap sa kanya si Miriam, at gaanong nagsabi, "Hindi na kailangan." Tinaasan ng kilay ni Miller at medyo nasiyahan sa mga sinabi nito. "Kahit sino ay maaaring makita na nagmamalasakit siya sa iyo. Kung nasa tabi mo siya sa isang kritikal na sandali, kinakailangan ang paglago ng emosyonal." Bukod, ang kaakit-akit na mahabang mata ay ngumiti tulad ng isang sorrow, papalapit sa kanya sa isang mahinang boses, "Hindi mo ba nais na pumunta din? Tapos umalis ka? Bakit mo tinatago ang nararamdaman mo sa kanya buong araw? Pagod na pagod ako." Panipi. Si Miriam ay bihirang makita sa isang sulyap, at umikot kay Miller, ngunit palagi niyang alam na mayroon siyang mga naiisip, kaya't hindi siya nagulat, at ang kanyang mukha ay kalmado. Alam ni Guer Xiao ang lahat, diretsahang inamin, pagkatapos ay mangyaring ayusin ito. Ang mga mata ni Muming ay kumislap, ngunit sandali lamang. Ngumiti si Miller at itinaas ang kanyang kamay upang kuskusin ang kanyang baba, ang mga sulok ng kanyang bibig ay itinaas ng bahagya, at hindi niya mapigil ang maipagmalaki. "Brian, ipinadala ng aking kapatid ang lahat sa harap mo sa oras na ito, kaya siguraduhin." Si Muming ay lumakad sa tabi niya, hindi makita ang kanyang totoong emosyon, inisip niya ito, at sinabi na may pag-aalala, "Tiyak na ayaw ni G. Xiao na mag-alala ka tungkol dito. Buntis ka naman eh. Tiyak na ayaw ni G. Xiao na mag-alala ka sa kanya." Panipi. Bahagyang yumuko ang kanto ng bibig ni Miriam at gaanong nagsabi, "Mabuti ako." Tama si Miller, gusto ko ring pumunta. Maliwanag na hindi inaasahan ni Muming na maging direkta siya,
Kaya't tumango lamang siya ng walang laman. Hindi mapigil ang mapangiti ni Miriam nang makita siyang pipi na gulong ito, at agad na natawa sa sarili at mapait. Maliban sa kauna-unahang pagkakataon na nag-asawa ako, matagal na akong hindi naging mapusok, ngunit sa sandaling tinusok ako ngayon ni Miller, parang pinunit ang maskara ko. Kung sakali, hindi ko ito itinago. Panipi. Naramdaman ni Miriam na maaaring kailanganin niyang maglabas ng sobra, kaya sinabi niya ang sinasabi niya kay Muming. Matapos magsalita, medyo hindi siya komportable. Tinaas niya ang kanyang kamay upang ituwid ang buhok sa kanyang ibabang templo, at nang itaas niya ang kanyang ulo, bumalik ito sa dati. Kumusta ka sa kumpanya kamakailan? Mabilis na nag-react ng matalino si Muming, pumulupot ang kanyang mga mata, iyon lang, siguro dahil inirekomenda ako ni Pangulong Xiao na bumalik, at inalagaan ako ng mabuti ni Pangulong Henry. Ngumiti si Miriam at tumango, at sinabi habang naglalakad, mabuti iyon, maaari kang lumapit sa akin kung mayroon kang anumang mga paghihirap, magagawa mo ang lahat sa buhay at trabaho. Hindi nagtagal ay dumating ako sa pintuan, at hinatid na ng driver ang kotse, kung babalik ka ngayon, maaari kang sumama sa akin. Pinakamot ng mukha ni Muming ang kanyang buhok nang may pagkabalisa sa kanyang mukha, bagaman si Pangulong Henry ay mabuti, hindi niya ako mapapatawad sa pag-overtime. Dapat kang bumalik at magpahinga ng maaga. Panipi. Ngumiti si Miriam at tinapik sa balikat, sumakay sa kotse, at hindi sinasadyang nakita mula sa salamin na kinuha niya ang kanyang mobile phone upang tumawag. Ang layo ay palayo ng palayo, hanggang sa siya ay lumiko sa isang sulok at hindi ito makita. Nasa isip. Tumayo si Muming sa mga hagdan at ngumiti, si Miriam ay pupunta sa Jinchang at hanapin si Brian. Malalaman mo ito. Panipi. Matapos magsalita, binaba na niya ang telepono at naglakad papunta sa tapat ng Yingzin. Pinisil ni Sofia ang telepono, itinuro ang kabilang pares ng sapatos gamit ang kabilang daliri, at umupo para palitan ito ng clerk. Ang nangyari kay Long Teng sa oras na ito ay hindi simple. Nais niyang sumunod kay Jinchang, ngunit siya ay itinapon ng direkta sa pintuan ng kumpanya. Ngayon lang siya tumawag sa nanay ni Xiao at pinagalitan siya dahil sa kawalan. Nakaramdam siya ng galit. Hindi ko inaasahan na si Miriam ang magkusa upang hanapin siya. Kadalasan ay nagpapanggap siyang maging malayo kapag nakaupo siya sa kanyang damit, ngunit ngayon ay idinikit niya ito ng diretsahan, na talagang walang kahihiyan. Ano ang palagay mo sa pares na ito? Nakangiting tanong ng clerk. Siya ay tumingin ng mapanuri sa salamin, at naiinis na sinabi, ito ay pangit, alisin mo ito para sa akin. Bitbit ang bag, dumiretso siya sa airport. Umaga kinaumagahan, kinuha si Miriam ni Miller sa paliparan, na naging isang pribadong jet. Si Guer Xiao ay gumawa ng isang malaking kaguluhan, hindi ko matiis ang paggamot na ito. Kumaibot si Miriam, at blanko ang pagtingin sa mga tao sa paligid niya. Matigas na ngumiti si Miller, may isang hanay ng ngipin na dumidikit, may malilinaw na mga mata at isang pahiwatig ng kagandahan, isang seryosong krimen na ang magtago kay Brian. Kung pinapabayaan mo pa rin, takot ako na siya ay mahubaran ng buhay. Sa pagliko ng mga kilay niya, kung nasiyahan ka, bigyan niya ako ng isang magandang salita sa harap ng aking ama, upang mabuhay ako ng mas komportable. Panipi. Itinuro ni Miriam ang isang daliri at itinulak ang malapit na mukha, nakangiti sa sulok ng kanyang bibig. Si Guer Xiao ay seryoso, ako ay isang ginoo, wala akong ganoong mukha sa harap niya, plus mahirap ako, maaari lamang kita salamat mula sa kaibuturan ng aking puso, nakikita na handa na ang lahat, handa na akong sumakay sa eroplano. Ang ngiti ni Miller ay nanatiling pareho, na may isang malinaw na hitsura. Ang bagay ay naging direkta kay Brian upang humingi ng kredito. Imposibleng bigyang katwiran ang mas mababa sa siyam na mga numero. Kabanata 268. Makalipas ang 2 oras, dumating ako. Matapos isipin ito, tinawagan ko si Brian. Matapos magulat ng kaunti, natahimik ang lalaki, hahayaan kong sunduin ka ni Lin Shui sa paliparan at direktang pumunta sa hotel. Medyo malamig ang boses. Ang puso ni Miriam ay lumubog, at kaagad na nagsabi, hindi, matagal na akong hindi nakapunta sa Jinchang, lalabas muna ako para sa isang lakad.
Kung gayon hayaan mong samahan ka ni Lin Shui, pupunta ako sa iyo kapag tapos na ako. Isang boses na babae ang biglang tumunog doon, na sinasabi sa kanya na malapit nang matapos ang oras. Hindi tumugon ang lalaki, ngunit tumanggo ito nang mahulaan niya. Si Miriam ay tumingin tulad ng dati, nagbaba, tumayo sa paliparan, pinag-isipan kung saan niya nais pumunta, at nanatili sandali. Gumawa ng wastong kaayusan si Miller, at isang driver ang dumating upang sunduin siya. Ang malaking screen sa labas ng paliparan ay nagpapalabas ng panayam. Maraming mga tao ang sumandal upang panoorin ito. Kanina lang nila ito sinulyapan, ngunit di nagtagal ay bumaling ang kamera sa isang lalaki. Natigil, kumurap, tumigil ang paggalaw ng pagsakay sa kotse. Ang press conference ni Long Teng, ang lalaking nakasuot at sapatos na pangkatad, ang kanyang mukha ay kalmado, supernaturally irrelevant, na inilalantad ang mapang akit na kaakit-akit, ang buong eksena ng pagiging popular ay puno, at ang lahat ay marilag. Bago ito magsimula, isang babae ang lumapit sa kanya na may isang folder at naupo, ang kanyang suit sa trabaho ay nagpakita ng isang magandang figure, ang kanyang bibig ay nakangiti, ang kanyang mga mata ay napakatalino, siya ay matalino at espiritual, at biglang mukhang pamilyar. Nakakausap na niya ang lalaki mula nang umupo siya, na nagpapakita ng paminsan-minsan ng ngiti. Mula sa pananaw ng isang babae, masasabi mo sa unang tingin na iba ang pakikitungo sa kanya ng babaeng ito, at kapag binaling mo ang iyong ulo upang tumingin sa kanya, ang malamig niyang mukha ay nagiging malambot ng walang malay. Sa simula ng press conference, ang mga reporter ay nagsimulang magtanong ng mga matatalas na tanong, ngunit ang dalawa sa kanila ay nagtakip at nagkumpleto sa bawat isa, at nagawa nila ito. Humigpit ang kamay na nakahawak sa pinto ng kotse, at maraming pawis din ang bumubuga. Matapos isipin ito, hindi ko pa rin alam kung saan pupunta, kaya't makatulog na lang din ako. Tuldok-tuldok-tuldok, bigla siyang ginaising ng tunog ng pagbubukas ng pinto, pawis na pawis sa noo, bumilis ang pintig ng puso, at nagkaroon siya ng bangungot, ngunit hindi niya ito maalala bigla. Ang lalaki ay nakatayo sa tabi ng pintuan, nakasuot pa rin ng damit na pang-aga, nakatingin sa kanya na may ngiti sa mga mata. Ikaw, napagtanto kong pipi ang lalamunan ko pagkabukas ko ng aking bibig. Nilinaw ko ito at nagpatuloy, bumalik na ako. Diretsyong umupo ang lalaki sa kama at binuhat ito. Naging mas malakas ang ngiti, at ang kanyang malalim na tinig ay parang isang matikas na tunog ng piano. Hindi mo ba sinabi na lumabas para mamili? Sinabi ng driver na direkta kang bumalik at natutulog ka hanggang ngayon. Panipi. Sa tainga, parang bumubulong. Kalahati ng kanyang katawan ay niyakap niya, at tila may ilang mga fragment ng magising siya. Well, medyo pagod na ako, kumurap siya at tinanong siya, kumusta ang kumpanya? Hinaplos ng lalaki ang makinis nitong pisngi, Yumoko at K.S.S. Palapit na. Sa kabutihang palad, muling nilayon niya ang noo, na para bang hindi niya mapigilan, manatili ka rito ng 2 araw, at pagkatapos ay babalikan kita. Nang hindi siya sinagot, malapit na ang kanyang gwapong mukha, kasama ang mga damit sa kanyang katawan, na palaging kasabay ng mga tao sa press conference, at itinulak siya, gutom ako, bumangon ka at kumain. Ang lalaki ay walang galaw, itinaas ni Miriam ang kanyang ulo sa pag-aalinlangan, nakaharap sa kanyang malalim na mga mata, nagniningning ng maliwanag, at hindi mapigil ang masipsip. Paano ka dumating bigla dito? Hindi natural na tumingin si Miriam sa kanya at ikiling ang ulo, pumunta ako rito kahit papaano. Ngumiti ang lalaki kay Shenshen, at pinindot siya sa ilalim niya, kailan mo mababago ang iyong pagiging doble? Ang manipis na mga labi ay pinindot pababa sa susunod na segundo. Pagbabalik-balikan, siya ay pambihirang banayad, saan man mapunta ang dulo ng kanyang dila, pananginag ito, at bawat pulgada ay ninakawan. Huminga silang dalawa ng mas malalim, at umakyat si Miriam hanggang sa leeg niya. Sa ilang mga punto, ang jacket ay nakuha na, naiwan ang puting shirt lamang. Sa paghawak sa tali, nag-atubili siya. Antay. Sambit ng lalaki sa mahinang boses. Hindi ko mapigilan ang pula ng tainga ko, at matagal bago maubad ang parehong kamay. Agad na hinawakan ng lalaki ang kamay niya at iginuhit ito,
Hindi maitago ang makapal niyang ludolyarty, lumalim ang mga mata niya. Sa sandaling hawakan niya ito, nanliliit ang kanyang kamay at medyo namula ang kanyang mga mata. Tulungan mo ako, ha? Sinara ng lalaki ang ngiti niya at tinanong ng napakalambing. Hindi sa hindi ko siya tinulungan noong hindi maginhawa bago, ngunit ngayon, pagkatapos ng mahabang panahon, lahat siya ay mahirap. Matapos umiwas, huminto ang lalaki, at pagkatapos ay ngumiti, sa kasong ito. Narito ako mismo. Nagulat si Miriam, ipinatong niya sa kanya ang kanyang malaking kamay, at ang mga damit sa kanyang katawan ay natanggal makalipas ang ilang beses. Masiglang sumulyap ang lalaki at nakangiting sinabi, bumuti at bumuti ito. Nakakagalit ang kanyang mga ngipin, sa susunod na segundo ay mayroong isang, babala, at dumiretso siya papasok. Isinasaalang-alang ang kanyang katawan, hindi siya masyadong mapagmataas, ang kanyang paggalaw ay banayad, at siya ay sobrang banayad. Matapos tumulo, nahulog siya sa isang mahimbing na tulog, ang itim sa ilalim ng kanyang mga mata ay nagsiwalat ng pagkapagod, at hindi niya mapigil ang maabot at hawakan ito. Hindi niya nais na pag-usapan ang tungkol sa kanyang sariling mga gawain, o baka ayaw niya lang siyang makausap. Hindi ko alam kung anong mga kaibigan ang mayroon siya, kung ano ang ginagawa niya, at lahat ng alam niya ay para lamang sa nais niyang maunawaan niya. Napakasama ng pakiramdam. Tumalikod sa kanya, ngunit mas hinawakan. Hindi siya nagising hanggang sa magdilim, ang mahaba niyang mata ay nanambalik ang kanyang kaliwanagan, at diretsyong isinubo niya ito sa noo. Kumain ka na. Bukas ay si Miriam. Kung hindi dahil sa pag-aatubili niyang paluwagin ang kanyang mga kamay, babangon sana siya at kumain ng mag-isa. Ang lalaki ay nagbago sa isang itim at puti na casual na kasuotan, at ang buong tao ay naging malinaw sa isang iglap. Ang mahahabang binti ay nakabalot sa kanya ay malakas at payat, may malapad na balikat at makitid na baywang. Anong uri ng damit ang maaaring magdagdag kaagad ng maraming mga puntos sa kanya? Natigilan si Miriam, hanggang sa natangay siya, ngumisi ang lalaki, alam ko na ako ay talagang kaakit-akit, ngunit kung titingnan mo ako sa ganitong paraan, madaling hindi makalabas. Namula ang mukha ni Miriam, at hindi niya mapigil ang kurutin ang baywang sa panghihinayang. Ang restoran ng hotel ay nasa ika-10 palapag, at nakatira sila sa ika-18 palapag. Kapag bumaba sila, nakita nila ang gininto ang bukas na restoran. Matapos ibaling ang kanyang mga mata sa paligid, nakatuon si Miriam sa isang lokasyon na may ilang tao sa paligid. Dumaan ang dalawa, at nang makalayo na sila, nagkaharap sila at natulala si Miriam. Ang babaeng nakaupo sa tabi niya ngayon. Siya ay may kaaya-aya na mga yapak at isang napakamagalang na ngiti, na nagdaragdag ng maraming kagandahan sa mga maningning na tampok. Sa isang iglap lang ng mata, narating na niya ang harapan. Hingal na hingal sa lalaking katabi niya, ibinaling ang tingin sa sarili. Inikat ng lalaki ang baywang sa baywang at mahinang ipinakilala ang, asawa ko, Miriam. Ibinaba niya ang kanyang ulo at sinabi sa kanya, ito ang Chiyon, kapatid na babae ni Chifang. Hindi nakakagulat na pamilyar ito sa unang tingin. Kabanata 269. Ang mga tampok sa mukha ay halos kapareho ng Chifang, ngunit mayroon silang mas mature at matikas na alindog. Ang buong pagkatao ay natitirang, at sa sandaling lumitaw sila, mahigpit nilang mahihimok ang pansin ng mga tao. Ngumiti si Chi Yunfeng, bahagyang tumango, at magalang na inabot ang kanyang kamay, hello. Si Miss Chi ay kapareho ng sa TV. Sa mga kamay na nakapikit, nanlaki ang mga kilay ni Chiyon, na may ilang pag-aalinlangan. Sa press conference, sinasagot mo ang mga katanungan ng mga tagapagbalita habang nasa live na broadcast. Paliwanag ni Miriam. Biglang humigpit ang baywang, at ibinaba ng lalaki ang kanyang ulo at samandal, at nakangiting sinabi, nakita mo na ba ito? Dinilatan siya ni Miriam, nang hindi igalaw ang kanyang mga mata, kahit na may ngiti, sa palagay mo ng sobra, aksidenteng nakita ito ng paliparan, kaya't sumulyap ako ng 2 beses. Umirap ang lalaki, saka yumuko ang ulo at sinapo ang sulok ng kanyang bibig. Okay lang, wala kang pakialam sa mga mata o dalawa. Ang kamay ni Chiyon na nakahawak sa bag ay humigpit ng walang malay.
Ang lalaking ito na maraming taon nang magkakilala at pamilyar dito na hindi na niya ito pamilyar, hindi inaasahan na mayroon pa ring ganoong panig. Sa harap ng napakaraming tao, namula si Miriam sa kanyang mga salitang pagmamahal, itinulak ang kanyang dibdib, inayos ang kanyang ekspresyon, at tumahimik. Ang lalaki ay tuwid ding tumayo, mahinang sinabi ng kanyang mukha, mula nang makilala ako, sabay tayong kumain, Jin. Ang ordinaryong mukhang lalaki na nakatayo sa tabi ni Chiyon ay tumingin sa kanya at tumanggo ng nakangiti nang makita na wala siyang pagtutol. Matapos umupo silang apat, unti-unting naging buhay ang kapaligiran. Si Chiyon ay may sariling aura at napakahusay din sa pamumuno sa paksa. Ang kanyang pagsasalita ay mabagal at ang kanyang malinaw na tinig ay gumagawa ng mga tao na walang malay na makinig. Ang epekto ng press conference ngayon ay mabuti, ngunit nangangailangan pa rin ito ng maraming lakas upang harapin ang mga problema, lalo na ang emosyon ng mga namumuhunan. Mayroon ka bang anumang magagandang countermeasure? Napatingin si Chiyon kay Brian. Pinakinggan siya ng lalaki habang kumakain, at huminto nang tanungin siya. Sinabi niya, karamihan sa mga taong ito ay sumusunod sa takbo upang gumawa ng gulo. Kung hindi sila nakakakuha ng totoong mga benepisyo, hindi sila aalis. Pinunasan ang mga kamay gamit ang napkin, tiningnan niya si Chiyon na may malalim na tingin, bukod dito, sa sobrang laking pagdagsa, mararamdaman mo ba na walang tao sa likuran mo? Natigilan si Chiyon. Oo, ang mga taong iyon ay tila desperado sa harap ng kumpanya. Bukod, karamihan sa mga taong bumili ng pagbabahagi ng Longteng ay mga taong may mababang katayuang panlipunan at background sa pananalapi, at hindi sila malugi para sa isang stock. Sa pagbabalik tanaw, hindi ako masyadong nagulat. Normal ito sa madilim na pagpapatakbo ng industriya ng pananalapi sa seguridad. Mahusay na hawakan ang baso ng tubig at humigop. Ngumiti ng marahan, mayroon ka bang direksyon sa pagsisiyasat? Kumulo ang sulok ng bibig ng lalaki, tiningnan niya si Miriam na nahuhulog sa pagkain, ngunit hindi nagsalita. Bago pa nakasagot si Chiyon, sinundan niya ang tingin niya at tumingin kay Miriam, bahagyang gumalaw ang mapulang labi niya. Mas mainam na ilibing ang iyong ulo at kumain dahil hindi ka nakakapasok sa usapan kaysa sa tumangala at magpanggap na nakikinig ng mabuti. Isang basong katas ang biglang inilagay sa harap ni Miriam. Huwag kumain o uminom lang. Ang lalaki ay tila may sinabi sa pamamagitan ng paraan, at pagkatapos ay nakipag-chat siya sa dalawang magkatapat na tao. Pinahinto ni Miriam ang kanyang mga chopstick at kinuha ang katas. Nang may angat niya ang kanyang ulo, nakaharap siya kay Chiyon. Mayroong isang pahiwatig ng pagkataranta sa kanyang magagandang mata, ngunit nang tumingin siya ng mabuti, bumalik siya sa dati niyang kahinahunan at kagandahan. Sinabi namin na ang mga ito ay napaka-boring, huwag magdamdam, Miss Lo. Humihingi ng paumanhin si Chiyon. Matapos marinig ito, binaling ng lalaki ang kanyang ulo at tumingin. Nakita niya ang isang maliit na tumpok ng mga buto na kanyang kinain sa harap ng Miriam, at ngumiti, pagkatapos kumain ng labis, kailangan kong sumigaw upang masuportahan ang aking sarili sa gabi, at mamamasyal ako mamaya. Una, ngumiti siya kay Chiyon, okay lang, mag-usap kayo. Muli niyang sinulyapan ulit si Brian, nang hindi nagsasalita. Narinig kong nabanggit ni Brian na nagtatrabaho ka dati bilang isang tagapamahala ng departamento, at ang karanasan sa trabaho at kakayahan ay dapat na napakagaling. Hindi alam ni Miriam ang pagkakakilanlan ng babaeng kabaligtaran. Tila hindi niya alam ang panloob na mga gawain ni Longteng matapos makinig sa usapan. Damaloy ang mga mata. Ito ay pagkabata at pagsasaka ng pamilya ni Brian, kaya dapat siyang anyayahan na magpakita sa publiko upang tumulong. Ito ay isang ordinaryong empleyado lamang na maaaring suportahan ang aking sarili. Nakangiting tanong niya, MS ang Chi ay nasa industriya ng pananalapi. Panipi. Si Jin sa tabi niya ay tila isang madaldal na master. Hindi niya ginambala ang unang ilang mga pangungusap. Sa sandaling ito, sinabi niya kaagad na may ngiti, si Chi ay abala sa ibang bansa, mayroon siyang lugar sa Wall Street. Isa rin siyang di nagtapos mula sa Stanford University at nais lamang na bumalik sa China para sa kaunlaran.
Ito ay isang pagpapala para sa aming industriya sa pananalapi. Panipi. Hindi nakakagulat, wala pa ring masamang taong nakatayo sa tabi ng lalaking ito. Si Chiyon ay nagmula sa isang edukasyon sa pamilya at tinanong ang mga tao sa kanyang paligid na tapusin, ngunit malinaw na hindi niya ito pinahahalagahan. Trabaho lang ito, hindi masyadong nagpapaliwanag. Pagkatapos ay lumingon kay Miriam, at tumingin sa ibabang bahagi ng kanyang tiyan. Ang buhay ang pinakamahalagang bagay, napakaswerte ni Miss Lo. Siya ay seryoso at taos-puso, at si Miriam ay napahiya. Hindi ba niya alam na hiwalayan na sila ni Brian? Sinulyapan niya ang lalaking nasa tabi niya, ngumiti, yumuko at walang sinabi. Dapat mong sabihin na mas mapalad ako, ngumiti ang lalaki kay Shenshen, na inaabot upang takpan ang kanyang kamay sa kanyang hita, ang kanyang mga mata ay banayad. Ang mga sulok ng bibig ni Chiyon ay tila nagyayelo, nakatingin kay Brian na may isang atubiling ngiti, ibinaba ang kanyang mga pilikmata, at bumalik sa dati ang kanyang ulo. Alam ni Miriam na hindi siya nagkakamali, at hindi niya maaaring kwestiyonin ang kanyang pagiging mabait kapag nakaharap sa mga karibal. Ang pagpapakita ng pagmamahal sa harap ko bilang isang solong tao, wala bang pakiramdam ng pagkakasala? Si Chiyon ay nakasimangot ng bahagya at tumingin ng hindi nasisiyahan. Ang ekspresyon ay napaka-chifang, na may isang kakaibang diwa, at matatag at matanda. Ang pagkakabangga ng kanyang pag-uugali ay maaaring umibig sa kanya ng ilang sandali. Bahagyang gumalaw ang ekspresyon ng lalaki, humigpit ang mga kamay ni Bao Miriam, at gaanong sinabi niya, dapat kang makahanap ng isang tao. Ang chifang ay mas aktibo kaysa sa iyo, hinahabol si Miller sa buong araw. Mapait na ngumiti si Miriam nang makita ang babaeng nasa tapat, nakatitig sa gwapong mukha ng lalaki na may bahid ng kasakiman. Sa isang kibot sa kanyang puso, hindi niya mapigil ang hilahin ang kanyang kamay. Anong problema? Lumingon ang lalaki at tinanong. Napakainit, pawis na palad. Tinaas ng kilay ng lalaki, binaling ang ulo at sinabi sa dalawang katapat na tao, dahil kinain na ninyo ang lahat, bumalik tayo sa pamamahinga. Maghahanda ako para sa pulong bukas at maipapadala sa iyo ang nilalaman ng maaga. Panipi. Nagsasalita ng paghila sa kanya pataas, sa susunod na segundo ay nakabalot na sa kanyang baywang ng natural. Pagkatapos ng pag-ikot, si Chiyon ay naupo doon na walang galaw, na may isang komplikadong ekspresyon. Matapos ang kumita ng maraming mga taon, nagsumikap ako upang maging mahusay, umaasa na maging karapat-dapat na tumayo sa tabi niya, ngunit bago siya bumalik, ibinigay niya ang kanyang posisyon sa iba, at isang ordinaryong babae pa rin na hindi na maaaring maging ordinaryong. Pagpasok sa elevator, diretsyong pinindot ng lalaki ang unang palapag. Wala ka pa bang trabaho? Bumalik ka muna. Panipi. Sa sandaling ito, sa ilalim ng ilaw, ang kanyang mga mata ay malinaw, at ang kanyang mukha ay kasing puti ng jade. Bagaman siya ay nagdadalang tao, siya ay naging mas maganda at masarap. Nang hindi nagsasalita, tinanggal niya ang sulok ng kanyang mga labi, pakiramdam na hindi nasisiyahan, at naidikit ang kanyang dila. Pagkatapos kumain ng dessert ngayon pa lang, mayroon pa ring isang matamis na aftertaste, tikman ito pabalik-balik, at ito ay nabalisa sa 1 pulgada ng langit at lupa. Kabanata 270. Si Miriam ay napakawalang magawa para sa kanyang malapit na pakikipag-ugnay anumang oras at saan man. Hindi niya alam kung saan siya makikipagkita sa kanya, at kay Est sa bawat hindi pagkakasundo. Pagkatapos ng pagtatapos, palagi siyang gising, ngunit ang pamumula niya, tibok ng puso, at pulang labi. Napakaliit ng oras sa elevator. Nang bumukas ito ng walang babala, itinulak niya ang lalaki palayo sa gulat. Ang ilang mga tao sa elevator ay nagulat nang makita nila ang eksenang ito, at hindi nagtagal ang ilan ay nagpigil ng ngiti, ang ilan ay nagkunwaring hindi nakikita ito, at sumigaw ang Marshall nang may paggalang sa lalaking katabi niya. Ito ay isang tao sa kanyang kumpanya. Hindi makapaghintay si Miriam na durugan ang kanyang ngipin at tumakas. Ngunit ang mga kamay ng lalaki ay nakakulong pa rin sa bewang niya, mabigat ang mukha nito. Ang gwapong mukha niya ay tulad ng dati, na parang hindi pa siya nasiyahan na magambala, bahagyang tumanggo ito, at niyakap siya palabas. Hindi naglakas loob si Miriam na tumingin sa likod,
Sumulyap sa kalmadong mukha ng lalaki, at hindi mapigil ang sabihin, ang isang mas makapal na balat ay talagang hindi masisira. Isang malalim na ngiti ang ibinigay ng lalaki. Naglakad si Miriam sa labas, ang hangin sa gabi ay sobrang cool, at nais niyang manatili ng medyo mas matagal, ngunit hinayla ito pabalik. Kung hindi ka nagsusuot ng jacket, ang hangin ay makakakuha ng malamig pagkatapos ng mahabang panahon. Siya ay kinuha pabalik kaya agresibo. Nang makaakyat na ako, lumabas na lang ako ng elevator, parang nalulumbay. Nang makilala ko si Chiyon ng harapan, siya ay tumira sa katabing suite. Nagsuot siya ng casual na kasuotan, na may kalat-kalat na buhok na nakakalat sa kanyang tainga, tinanggal din ang kanyang makeup, magaan ang ekspresyon nito, na naglalantad ng matinding catamaran. Natigilan ako nang makita ko silang dalawa, ngunit di nagtagal ay ngumiti siya at sinabi, gusto kong kausapin ka tungkol sa pulong bukas. Mabilis na tiningnan si Miriam, at nag-react, at ngumiti ng paumanhin, masisi ako sa aking hindi pagkakapare-pareho at halos maistorbo ka, kaya pag-uusapan ko ito bukas. Si Miriam ay hindi kailanman umimik sa kanya, at ngumiti ng nakangiti. Talagang hindi magandang pag-isipan na mag-abala na dumating ng huli, anuman ang dahilan. Ang lalaki ay tila nahimatay, nag-isip sandali, at sinabi, sumama ka sa pag-aaral. Pagkapasok, marahang sinabi ng lalaki, maligo ka muna, at mag-ingat sa madulas na sahig. Nang makita ang dalawa na pumasok sa pag-aaral, kumurap siya, tumayo sandali, at blanko na pumasok sa kwarto. Pagkatapos ng shower, walang paggalaw sa pag-aaral, kaya humiga lang ako at natutulog. Ngunit sa aking mga mata ay nakapikit, hindi ko naramdaman ang antukin man lang. Ang soundproofing na epekto ng silid ay napakahusay, at ang katahimikan ay kakilakilabot. Paulit-ulit, na madaling araw na, at ang aking puso ay medyo nanlamig. Kung talagang isinasaalang-alang siya ng Chiyon, hindi nabanggitin na hindi siya lumapit upang hanapin siya sa oras na ito, pabayaan mag-iisa sa sobrang gabi. Bumangon siya, nakatingin ang mga mata. Nagbuhos ako ng 2 baso ng gatas, kumatok sa pintuan ng pag-aaral, pagkatapos ay binuksan ang pinto at pumasok. Ang lalaki ay nakatingin sa computer, nakakunot ang noo, hindi niya binitawan nang makita siya na pumasok, ang kanyang tono ay hindi masyadong maganda, bakit hindi ka nakatulog? Sumulyap si Miriam kay Chiyon, na nakaupo sa tabi niya, inilagay ang maliit na pulang notebook sa kanyang kandangan, at isinilid sa labas ang kanyang payat at puting mga daliri. Sa sandaling ito, tumigil siya at tumangala. Pagkatapos ng isang pagpos, mabait na tinanong ng kanyang mukha, hindi ka ba gising? Inilapag niya ang gatas, kung hindi ka nagmamadali, hindi pa huli ang lahat upang pag-usapan bukas. Hindi may kumpara ni Miss Chi ang iyong mga malalaking kalalakihan. Hindi magandang magpuyat, panipi. Ang mukha ni Chiyon ay bahagyang nagbago, isinara ang computer, ngumiti at tumayo, nakalimutan kong talakayin ang oras ng ilang sandali. Inistorbo ko si Miss Lu at hindi natulog. Ako ay humihingi ng paumanhin. Mahinang tumanggo si Miriam, nang hindi nagsasalita. Tumingin ang lalaki sa relo niya, bumalik ka muna, at pag-usapan ang natitira bukas. Sige. Ang tono ay malambot, at ang buhok ay ganap na tuyo, natural na nakabitin sa tainga, medyo maislan. Pagkaalis, bumangon din ang lalaki, hinawakan ang kamay sa pintuan, maaari ba kayong makumpare sa mga normal na tao? Ang pagpuyat sa gabi ay madaling kapitan ng sakit sa mga antas ng hormone na hindi matatag para sa iyo at sa iyong mga anak. Nakalimutan mo ang sinabi ng doktor. Panipi. Hinayaan siya ni Miriam na kunin siya, na nakangiti sa kanyang pagmamalasakit. Mayroon kang isang malalim na pagkakaibigan kasama si Miss Chi. Pinakiusapan siya ng lalaki na umupo, tinulungan siyang haburin ang kanyang sapatos, at tiningnan siya ng malalim, napakabuti noong bata pa siya. Siya ay halos kapareho ko. Hindi siya yumuko upang sumuko, kaya inalagaan niya siya bilang isang nakababatang kapatid mula noong bata pa siya, ngunit pagkatapos ay nag-aral siya sa Estados Unidos. Hindi na ako makikipag-ugnay. Panipi. Sa kung saan sa aking puso ay walang laman. Ngayon ay lubos na mauunawaan na ang dalawa sa kanila ay mga kasintahan sa pagkabata,
dalawang maliit na kaibigan, at mga katulad na pagkatao, dahil ang kanilang pag-aaral ay pinaghiwalay lamang sa loob ng ilang taon. Tinatayang bago pa lang sila mag-asawa. Ngunit hindi ko siya narinig na binanggit siya. Tumingin sa kanya ang lalaki na may ngiting biro, mga kamay sa kanyang bulsa. Bahagyang nagbago ang mukha ni Miriam, nanlalamig ang kanyang ekspresyon, at sumulyap ito sa kanya patagilid, bakit ganito ang pagtingin mo sa akin? Ngumiti. Tinaas ng lalaki ang malatagaytay na kilay, ang suka ay kinakain ng ganito, kaya tinanong niya ako kung bakit. Ang mga rosas na labi ay bahagyang gumalaw, ang maganda ay umayos, at ang dulo ng maliit na ilong ay bahagyang kumulubot, magtanong ka lang kahit ano. Humiga siya, nakahawak sa hininga. Ang lalaki ay nagmula-mula sa likuran, inilagay ang kanyang baba sa leeg niya, ngumiti kay Shenshen, maya-maya, bigla niyang sinabi, hindi sa tingin mo, hindi niya talaga ako nakipag-ugnay sa ibang bansa. Ngayon ko lang nakilala sa Jinchang, kung siya ay nagpapakita, kasama ang kanyang pamilya at kakayahan, ay kapaki-pakinabang sa opinyon ng publiko kay Longteng. Panipi. Nakikita ko, tinulak ang lalaki sa likuran niya, magpaligo ka, inaantok ako. Umalis ang lalaki, biglang malamig sa likuran niya. Nang magising siya kinabukasan, nag-agahan na ang lalaki. Nang makita na siya ay nakahiga sa kama, ayaw niyang bumangon, nakasando sa pintuan at tumatawa, ang kanyang mga damit sa bahay ay may ibang kaakit-akit. Pumunta ka sa kumpanya ngayon. Binuksan ni Miriam ang kanyang mga mata at mahinang sinabi, huwag kang pumunta. Ang grupo ng mga tao sa kanyang kumpanya ay nakita siya na may malaking tiyan at sumunod pa rin, hindi kinakailangan kung ano ang sasabihin. Hahayaan kong samahan ka ng mga tao na maglakad-lakad at sunduin ka para sa hapunan sa tanghali. Ayos ito. Marahang isinara ng lalaki ang pinto at umalis. Tamad akong nagising, at kumain ng agahan. 9:30 na. Kumuha ako ng libro at umupo sa may bintana. Tumawag si Nanay Xiao. Hindi mapigil ang sumimangot, tila alam na niya na dumating siya kay Jinchang, at ang tawag ay para lamang sa gulo. Hayaang tumunog ito, at dinala ang libro sa pag-aaral. Ilang sandali, hindi tumigil ang ringtone. Hoy! Ang kabaligtaran ng ina na si Xiao ay nagpigil sa kanyang galit, at ang kanyang tinig ay puno ng kabalintunaan, ngayon ay hindi mo rin sinasagot ang aking telepono, nagiging mas mapangahas ka. Anong problema mo? Tamad na pagtatalo pa. Huminahon ang wikang ina ni Xiao, na may utos, mayroong isang piging sa iyong hotel ngayong gabi, tandaan na dumalo. Hindi ako maginhawa. Halos sumabog si Nanay Xiao sa kanyang buhok, nagparaya, at malamig na sinabi, hindi mo kailangang magpanggap na nasa harapan ko. Wala pa akong baby dati. Kung hindi kita nakikita sa gabi, aakyat ako at anyayahan ka, at malalaman mo ito. Panipi. Natapos ang pag-uusap sa telepono.